Taglamig noong ikalimang taon ng Xiaoning. Ang ikalawang prinsipe na si Gu Chengyu, pinarusahan ang kanyang mga kapatid para agawin ang trono sa marahas na paraan. Ang kanyang asawa na si Lady Chu ay hindi na alam kung nasaan. Mahal na prinsipe, naalala mo na ba? Saan mo siya itinago? Aso ka lang ni Dongyi? Bakit ka tumatahol? Tignan natin kung hanggang kailan ka magmamatigas. Fourth brother, talagang tapat ka pala sa kanya. Hindi mo na nga mailigtas ang sarili mo? Nagawa mo pang itago ang aking asawa. Bakit? Hindi mo pa ba naiisip ng maayos? Ang dahilan kung bakit ka humantong sa ganitong kalagayan ay dahil kay Chunange, ang aking asawa, ang siyang nagplano ng lahat. Hindi pa ba sapat ang sakit? Bakit? Umaasa ka pa ba na ililigtas ka niya? Kung makikita man niya ako sa ganitong kalagayan, marahil ay matutuwa pa siya sa kinahinatnan ko. Ang dahilan kung bakit si Chunange ay mahal na mahal ako at gumagawa ng paraan para sa akin ay sa katunayan dahil sa isang jade pendant, at ang jade pendant na iyon ay pagmamay-ari mo. Walang hiya ka? Ganyang reaksyon ang gusto ko. Napakasama niyo po, mahal na hari. Tignan niyo kung sino ang dinala ko sa inyo. Pinahirapan mo pa akong hanapin ka. Pakawalan mo siya. Tumingin ka sa akin? Sabihin mong mahal mo ako. Kapag sinabi mo yan, gagawin kitang empress. Ang maging empress ng isang hangal na katulad mo ay hindi mangyayari kailanman. Mabuti pang tapusin mo na lang ako. Hayop ka. Chunange, huwag mong kakalimutan na ang ama mo na si General Chu ay nasa mga kamay ko pa rin. Kung tatapusin mo si Gu Jingxing, maaari ko pang i-consider na palayain siya. Nahingi. Huwag kang matakot. Tapusin mo na ako. Sa buhay na ito, handa akong mawala sa sarili mong mga kamay. Jingxing, patawad? Dapat ay nakilala kita ng mas maaga. Mali ang taong pinagkatiwalaan ko hanggang sa humantong ito sa trahedya. Kung may susunod mang buhay, ibibigay ko ang buong kaharian sa iyo. Mabayaran lang ang utang ko. Ang pangangaso. Isa itong patibong para sa mga hayop. Nagkaroon ako ng bagong buhay. Pangangaso? Ito ay isang bitag ng hayop. Nabuhay akong muli. Iabot mo ang kamay mo, hahatakin kita pataas. Chunange, talagang wala kang kwenta. Hayaan na. Magpapakita ako ng kaunting awa, itataas kita. Sa nakaraang buhay ko,
Dahil sa maling pagmamahal kay Gu Chengyu at pag-aalaga ng traidor, nauwi sa trahedya ang lahat. Ikalawang prinsipe Gu Chengyu at ang anak ni General na si Chu Nange dahil sa kanilang tagumpay sa pagliligtas ng bayan ay itinakdang ikasal sa isa't isa, utos ng langit. Ihayag ang aking utos. Si General Chu ay nagtatangkang maghimagsik. Dakpin siya agad at ikulong. Chu Nange, ikulong sa loob ng palasyo. Ito ang utos ng hari. Siguraduhing madakip si Chu Nange. Kahit anong mangyari. Magtago ka lang. Huwag kang lalabas. Sa nakaraang buhay, maling ibinigay ang aking puso kay Gu Chengyu at nauwi lang sa masaklap na katapusan. Sa pagkakataong ito, Bilisan mo, magsisimula na ang pangangaso. Binibining Chu? Huwag mo nang isipin yon, fourth brother. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Nange ay nahuhumaling sa akin? Hindi naman sa ayaw ko, sa dumi mo. Jingxing, pasensya ka na. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pumanin po, ikalawang prinsipe. Kasalanan ko po dahil napakabigat ko. Nadama ko pa kayo. Chu Nange, Pero dahil ang ikalawang prinsipe ay mahusay sa martial arts, tiyak na kaya niyo namang makaakyat mag-isa, di ba? Sa nakaraang buhay, habang nasa pangangaso si Gu Chengyu ay nagmahalan sila agad ni Yu Lanyue sa unang pagkikita. ano na? Mula noon ay naakit na siya nito, hanggang sa magtaksil sa sariling bansa. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang magpaparusa sa inyong dalawang walang hiyang lalaki at babae at pagbabayarin kayo sa inyong mga kasamaan. Binibining Chu, bakit mo kinuha ang lalagyan ng palaso ni Prinsipe Yu? Tutulungan ko lang siyang linisin ito. Nange, talaga bang gusto mo siya ng ganoon na lang? Ang palaso ng sumpaan, ilulubog sa balde ng dumi. Sa inyong matatamis na tinginan, hinding-hindi nyo ito malilimutan habang buhay. Magsisimula na ang pangangaso. Fourth brother, ang gamit ko ay ang mamahaling pana na bigay ni Ama. Maglalakas loob ka bang makipagpaligsahan sa akin? Sige ba? Binibini, okay ka lang ba? Aray, Bilisan nyo at tawagin si maharlikang doktor? Handa na ang lahat ng mga aktor. Ang palasong ito ay simula pa lamang. Ganoon mo ba talaga siya kagusto? Dahil sa kanya, handa kang manakit ng ibang tao. Hindi iyan totoo. Maniwala man po kayo o hindi, mahal na prinsipe, lahat ng gagawin ko mula ngayon ay para lamang sa inyo. Para sa akin, bilang kaisa-isang anak ng general, nilagay ka pala niya sa tabi ko bilang isang espiya?
Masyadong mapagbigay ang pangalawang kuya. Kung nagsisinungaling man po ako, handa po akong tanggapin ang anumang parusa nyo. Kahit anong parusa ko, Hinding-hindi po ako magsisisi. Chunenge, dahil sa kanya, pati ang pangaakit sa akin ay nagawa mo. Go Jingxing. Papatunayan ko po sa inyo na totoo ang aking nararamdaman. Sa nakaraang buhay noong nanghuhuli tayo, isang mabagsik na tigre ang biglang umatake sa kampo sa gabi. At ako ang tumalo dito para kay Gu Chengyu, para matulungan siyang mailigtas ang hari at makakuha ng karangalan. Binibini. Tipunin ang mga tauhan at maghanda laban sa mabagsik na tigre. Masusunod po. Mahal na prinsipe, si Binibining Chu ay may pinadalang tao para iabot ang isang sulat. May mga mababangis na hayop ngayong gabi. Mag-ingat kayo. Paano niya nalaman? Chunang! Sadya mo ba akong pinapunta rito? Dahil gusto mong humingi ng tawad at makipagkasundo sa akin? Bakit naman ako hihingi ng tawad? Masyado kang selosa. Naging dahilan tuloy para masaktan ng dalaga at hindi mo pa rin inaamin ang iyong pagkakamali. Ngayong araw, kung hindi ka luluhod para humingi ng paumanhin sa akin, huwag mong asahang papatawarin kita. Isang tigre. Bakit may tigre rito? Tulungan niyo ako, Saklolo. Narito na ang mahal na hari. Protektahan ang hari. Protektahan siya. Bitawan niyo ako. Tulungan niyo ako, Saklolo. Kayo, protektahan ang hari. At kayo naman, sumama sa akin sa bundok para tapusin ang mabagsik na tigre. Masusunod po. Ama, napaalis ko na po ang mabagsik na tigre. Maaari na po kayong magpahinga ng panatag. Dahil sa pagliligtas ni Prinsipe Jing sa hari, tiyak na pararangalan siya ngayon ng mahal na hari. Lumuhod ka. Ang lakas ng loob mo. Paano itong nangyari? Noong nakaraang buhay, tinulungan ko si Prinsipe Yu sa pagliligtas at kitang-kita na nasiyahan ang mahal na hari. Ang galing mo, Gu Jingxing. Dahil sa pagnanais mong makuha ang papuri, naglakas loob kang lampasan ang iyong ama at gumamit ng sarili mong hukbo. Hindi po ganoon. Ama, nag-aalala lamang po ang inyong anak sa inyong kaligtasan. Kaya po ako nagpadalos-dalos. Pakiusap po, kumalma na po kayo. Napakagandang pakinggan. Nasa kamay mo ang hukbo. Ngayong araw ay nagparusa ka ng tigre. Bukas naman kaya, pati ang ama natin ay paparusahan mo rin? Ikaw, Mahal na hari, ang mahal na Prinsipe Jing ay naroon para protektahan ang buhay nating lahat. Kailangan pa ba niya ng proteksyon? Yan ay puting tigre, isang banal na simbolo na nagbibigay sa atin ng magandang panahon dahil kinalaban niya ang simbolo. Ano ba talaga ang balak niya? Isang kasalanan, ang pagkakasala sa banal na simbolo ay magdadala sa ating kaharian ng malaking parusa mula sa langit. Sinasabi ng lahat na malas ang pagsilang ni Prinsipe Jing. Tunay nga na isa siyang masamang espiritu na magdadala ng kapahamakan sa mundo. Tignan niyo po ng mabuti, mahal na hari. Kung ang tigreng ito ay talagang banal, bakit nito tinangkang saktan si mahal na Prinsipe Yu? Gayunpaman, may respeto pa rin ako sa langit. Tigil. Dahil sa kawalan ng pag-iisip ni Prinsipe Jing, paparusahan ka ng 30 palo at 3 araw na pagkakakulong para mag-isip sa iyong kasalanan. Mahal na hari, Ang galing mo umarte, Chunange. Dahil sa laki ng naitulong mo sa akin, patatawarin kita sa pagkakataong ito. gaya nga ng inaasahan. Gu Jingxing, magtiwala ka sa akin. Bakit hindi pa siya bumabalik? Napakalala po ng sugat ng mahal na Prinsipe Yu.
Ngunit bawal pa ring papasukin si maharlikang doktor para gamutin ang inyong mga sugat. Hayaan mo na. Kaya ko itong tiisin. Dapat sisihin si binibining pamilyang Chu. Sinira niya ang plano ng mahal na prinsipe. Sinasadyang pinalabas ng prinsipe ang mabangis na tigre para sana madali nang tapusin ang... Sapat na. Maaari ka nang lumabas. Masusunod po. Lumabas ka na riyan. Mahal na prinsipe? Ayos ka lang ba? Pumunta rito si Binibining Chu sa kalagitnaan ng gabi. Hindi ba takot si Prinsipe Yu na baka magka-misunderstanding? Ito ang pinakamahusay na gamot sa sugat mula sa hukbo ng aking ama. Tutulungan kitang gamutin iyan. Paano mo nalamang may susugod na tigre ngayong gabi? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, hindi na dapat ipagpaliban ang paggamot sa sugat mo. Ikaw ang tumulong kay Prinsipe Yu para idiin ako. Pagkatapos ay magpapanggap ka na ililigtas ako? Ano ba talaga ang balak mo? Gusto kitang makuha. Ito na ba ang kay Prinsipe Yu na susunod na balak? Gusto mo akong pagbintangan ng kasalanang pang-aakit? Maniniwala ka man o hindi, pumunta ako rito ngayong gabi para bigyan ka ng gamot. Siguradong masakit yan, di ba? Binibining Chu, anong parusa ang gusto mong ibintang sa akin? Ang akitin ng sarili mong kapatid? Wala kaming relasyon ni Prinsipe Yu. Kung gusto talaga kitang hamakin, bakit hindi ko sinabi sa mahal na hari na ang mabangis na tigre ay pakana mo? Anong ibig mong sabihin? Ang tigre ay direktang sumugod kay Prinsipe Yu. Dahil sa kaniyang katawan, mayroon siyang amoy ng pang-akit sa hayop. Inakala mo ba na walang nakakita sa mga palihim mong ginagawa sa loob ng gubat? Lalaban ka ba? Sige ba? Alam ko na nagplano ka ng pagsalakay ng tigre dahil gusto mo siyang tapusin. Pero ang pagtanggal sa kaniya ay hindi magbibigay ng katahimikan sa mundo. Gu Jingxing, gusto kitang tulungang umakyat sa pinakamataas na trono. Alam mo ba ang sinasabi mo? Alam ko, ang iyong tunay na ina ay isa lamang aliping babae sa palasyo na nabuhay ng palihim at sa huli ay nawala na lang sa loob ng palasyo. At mapalad kang nabuhay kahit sa isang kabaong kaisinilang. Kaya noong bata ka pa, sinasabi nilang ikaw ay malas at isang sumpa sa iyong mga mahal sa buhay. Pero Gu Jingxing, hindi ako naniniwala. Kung sinasabi nilang ikaw ay anak ng kasamaan, hayaan mong ako ang maglinis sa iyong pangalan. Bakit ka nandito? Ang sugat mo. Iniligtas po ninyo ako, mahal na prinsipe, at dinala niyo pa sa inyong tahanan para alagaan. Ito po ay maliit na pasasalamat mula sa akin. Sana po ay tanggapin ninyo. Yuer, aalagaan kitang mabuti. Maaari ka bang manatili rito? Ang sama niyo po, mahal na prinsipe. Ang totoo, noon pa man sa gubat, ang inyong mga pana ay tumama na sa aking puso. Kaya lang po, ako ay mababa lamang. Napakalakas ng loob mo. Napakalakas ng loob mo. Inakit mo ang prinsipe nang walang hiya. Mga kawal, kunin ang masamang babaeng ito at kaladkarin palabas at parusahan siya. Kuminahon po kayo, mahal na ina. Walang kasalanan si Yuer. Ako ang nagkagusto sa kaniya. Kaya... Kalokohan. Chu Nange, isa siyang marangal na babae mula sa kilalang pamilya. Hindi mo siya binibigyan ng importansya? Pero sa isang babaeng hindi malaman ang pinanggalingan, ay tila barsayo na baliw ka. Gusto mo bang ang posisyon ng pagkaprinsipe ay ibigay na lang sa kriminal na iyon? Hindi ko po hahayaang mangyari iyon. Sino ba ang hindi nakakaalam na matagal na akong hinahangaan ni Chu Nange? Tungkol naman kay Gu Jingxing. Ako ay mayroon ng perpektong plano. Mahal na Reyna, dahil malapit na ang sagradong pagdiriwang, ako po ay may kilalang isang kagalang-galang na monghe. Huwag kayong mag-alala. Mahal na ina, sinira ni Gu Jingxing ang swerte sa pagkakataong ito.
Siguradong matatalo na natin siya at hindi na makakabangon pa. Maganda? Pero sa ngayon, may isa pa po akong bagay na kailangan ng inyong tulong. Sabihin mo, ano ang kailangan mong gawin ko? Mga kawal, papasukin si Chu Neng. Maligayang pagbati po, mahal na Reyna. Mahal kong nange. Nabalitaan kong noong nangangaso kayo ay may lumitaw na mabangis na tigre. Hindi ka ba nasaktan? Mahal na Reyna, hindi po. Kung ganoon ay sinadya mo bang idirekta doon si Prinsipe Yu dahil ba gusto mong mapahamak si Prinsipe Yu? Mahal na Reyna, maawa po kayo. Alam naman ng lahat na matagal na akong may pagtingin kay Prinsipe Yu. Bakit ko po siya papahamak? Naniniwala naman ako sa iyo. Ang magtangkang manakit ng prinsipe ay isang napakalaking kasalanan laban sa buong pamilya. Handa po akong magsilbi sa inyo ng buong katapatan. Ngayon ay mayroong isang pagkakataon. Sa araw ng sagradong pagdiriwang, kailangang gawin mo ito kay Gu Jingsing. Para ang lahat ay, palampasin ko na lang. Ibig bang sabihin ito ang kinahinatnan ng nakaraan ko ay hindi pa rin talaga mababago? Amitabha po. Napakaganda ng panahon at maliwanag ang langit, pero saan galing ang misteryosong hanging ito? Ito ay hangin ng parusa mula sa langit. Maaari po bang magtanong, mahal na hari, nitong mga nakaraang araw, may natapos ba kayong sagradong hayop? Sagradong hayop? Posible kayang noong araw ng pangangaso ay ang puting tigre na tinapos ni Gu Jingxing? Isa itong malaking kasalanan. Ayon sa mga banal na kasulatan, ang sagradong puting tigre, kapag ito ay tinapos, babagsak ang kapalaran ng bansa. Maaari po bang magtanong, dakilang guro, may paraan ba para mabago ito? Sa aking kalkulasyon, ang taong tumapos sa sagradong hayop na iyon ay simula pa noong bata ay minalas na at sinusundan ng masamang espiritu, kailangang maparusahan agad kung hindi ay madadamay ang mga mamamayan at maghihirap ang lahat. Kaya naman pala marami nang nagrereklamong mamamayan, biglang tumigas ang mga lupang sakahan at ang lahat ng mga pananim ay kakaibang natutuyo at namamatay. Ang lahat ng ito ay tiyak na dahil kay Gu Jingxing na sumira sa ating swerte. Dakilang guro, paano po ba dapat parusahan ang malas na taong iyan? Kailangan siyang ikulong agad sa kabaong at ilibing na doon din. Sa ganitong paraan lang maililigtas ang mga tao at muling babangon ang ating bansa. Mahal na hari, huwag na po kayong mag-atubili. Ngayong nanganganib na ang bansa, ang lahat ng tao ay naghihintay sa inyong desisyon. Amang hari, huwag sanang manaig ang inyong awa dahil baka mabigo nyo ang buong mundo. Pagsusumamo po namin, mahal na hari, parusahan ang kamalasan na iyan upang iligtas ang sambayanan. Igapos nyo agad at dalhin dito ang malas na taong iyon. Napakahusay nyo, Amang hari. Gagawin ko po agad iyan. Sa araw ng ritual, siguraduhin mong ang Gu Jingxing ay ikukulong sa loob ng kabaong. Mahal na prinsipe, ubos na ang alak. Bakit lasing na lasing ka? Ang sulat para humingi ng saklolo ay ipinadala ng mabilisan. Akalain ko tuloy na may nangyaring masama sa'yo. Mahal na prinsipe, nag-aalala po ba kayo sa akin? Kailangan mo pa ba ang pag-aalala ko? Mahal na prinsipe, sabayan niyo akong uminom at sasabihin ko sa inyo. May utos ang hari, dakpin agad ang Gu Jingxing. Chunange, natatandaan mo pa ba ang ipinangako mo sa akin? Nilagyan mo ng gamot ang inumin ko. Ikaw talaga ang target ko.
Ngayong araw, gagawin ko na mawawala ka na sa mundong ito. Isara ang kabaong. Mahal na ama, mahal na ina, nandito na po ang masamang espiritu. Gawin niyo ang sinabi ng Master. Ngayon din ay ilibing ng buhay ang masamang espiritong iyan. Sandali lang po, mahal na hari. Bakit? May tutol ka ba? Wala po akong ganoong intensyon. Kailangan lang nating siguraduhin na matatapos ito ng lubusan. Nabalitaan ko po na ang mga masasamang espiritu ay takot na takot sa apoy ng impyerno. Imbis na ilibing ng buhay, bakit hindi natin gawing abo ang lahat sa kaniya? Upang matiyak na ang espiritong iyan ay hindi na muling makakabalik kailanman. Ang babaeng ito ay mas matapang pa sa akin. Talagang tama ang pagpili ko sa kaniya. Amituofo. Ang hakbang na ito ang mag-aalis ng lahat ng problema para matiyak ang kasaganaan ng ating bansa sa loob ng 100 taon. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit man ako. Ngunit gawin niyo kung ano ang sinabi niya. Mga tauhan, Sindihan ang apoy. Huminto kayo. Huwag niyo itong sunugin. Parang awa niyo na. Ang taong nasa loob ng kabaong ay ang piniling anak ng langit. Kapag sinunog niyo iyan, parurusahan kayo ng langit. sino ang matandang ito na nangahas na istorbohin ang mahal na hari? Bakit hindi pa paalisin ang taong ito? Ang pangalan ko po ay Shuntong. Isa po akong monghe na mula sa Tianzu na nagsasanay ng tapat. Ikaw si Shuntong? Kung ganoon, sino ang taong ito? Puro ka kasinungalingan. Mahal na hari, hawak ko ang mga dokumento ng paglalakbay at ang mga butil ng rosaryo mula sa Tianzu. Sapat na ito upang patunayan ang aking pagkatao. Ano ang iyong ebidensya? Ninakaw mo lang ang mga iyan. Walang hiya kang huwad na monghe. Nagpanggap kang isang banal na monghe at sinalungat ang kagustuhan ng hari. Ano ba talaga ang iyong pakay? Sindihan na ang apoy. Huwag niyo pong sunugin. Parang awa niyo na. Huwag niyo itong ituloy. Sunugin na yan. Tapusin ka na sana, ikaw na Gu Jingxing. Sisiguraduhin kong mawawala ka ng tuluyan. Gumagalaw ang mga bituin, dumating na ang anak ng langit. Si Jingxing ay matalino, Ang nagdadala Diyos. ng biyaya sa bayan. Nagsalita na ang Diyos. Ikaw. Hindi ito posible. Paanong hindi siya natapos sa apoy? Purihin ang Panginoon. Nagpakita ng himala, lumabas ang banal na anak mula sa apoy. Mahal na hari, ito ay isang napakagandang palatandaan. Salamat sa patnubay. Kami ay malugod na tatanggap sa banal na anak para sa ikabubuti ng bansa at ng mga mamamayan. Naway protektahan ng banal na anak ang ating kaharian. Sa araw ng sakripisyo, siguraduhin mong ilagay si Gu Jingxing sa loob ng kabaong. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin, mahal na reyna. Gagawa tayo ng sikretong mekanismo sa ilalim ng kabaong para pwedeng umikot sa loob. Gumagawa sila ng mga peking milagro, kaya gagamit din ako ng milagro para talunin sila sa sarili nilang laro. Nandito ang inyong bathala. Kayong lahat, magsilayo kayo. Mag-ingat sa mga patibong. Chu Nange, lahat ba ng ito ay bahagi ng iyong plano? Ama, wag po kayong magpalinlang sa peking mongheng ito. Anong milagro ng mga Diyos? Siguradong ito ay... Tiyak na gumagamit lang siya ng mga mumurahing teknik at pandaraya, huwag po kayong maniwala. Tama, Tiyak na siya ay nanloloko sa harap natin at nililito lang tayo. tama. Kung hindi kayo naniniwala, mapapatunayan niyo ba kung peke o tunay ang banal na anak? Yan. Napakadali lang yan. Kung kaya niyang alamin ang plano ng langit at hulaan ang hinaharap, maniniwala kaming lahat na siya ang banal na anak. May punto siya. Kahit pa ang isang matalinong monghe ay hindi agad makakapagbigay ng hula. Sinasadya nila na ipahamak kayo. Hinding-hindi po. Hindi niyo po ito dapat tanggapin. Isang dakilang anak ng langit, pero wala man lang kahit munting kapangyarihan. Kung ganoon, kahit sino pala ay pwedeng maging banal na anak. Kapag naipakita mo ang kapangyarihang ito, ikalawang prinsipe, hindi lang kikilalaning banal na anak,
kundi luluhod pa ng nakayapak at iikot sa palasyo ng 5 beses bilang patunay para sa iyo. Eksakto. Mahal na prinsipe, huwag niyo po itong payagan. Pero kung hindi ka makakapaghula, ikaw ay isang manloloko sa harap ng hari at dapat kang parusahan ng malupit. Ika-4 na prinsipe, sa buhay na ito, lalaban ka ba? Mahal na hari, para sundin ang kagustuhan ng lahat, bakit hindi natin hilingin kay ika-4 na prinsipe na patunayan ang kanyang sarili? Kaysa nagpanggap ka dyan, mabuti pang lumuhod ka at magmakaawa para bigyan ka ng amang hari ng maayos na pag-alis. Lahat ng monghe makinig, may kakaiba sa lupa, may nagbabadyang lindol, bilis, magtago na kayo. Lindol? Ako po ay nasa biro ng astronomiya sa loob ng 50 taon. Walang naging pagkakamali. Siguradong walang lindol na mangyayari. Bakit hindi pa kayo kumikilos? 3? 2? 1? Parusa ng langit na ito. Bilis, tumakas na kayo. Amang hari. Isang ulat po. Mahal na hari, sa pinagbuwala ng lindol ay natagpuan ang isang sinaunang minahan ng ginto. Dahil salat tayo sa mga minahan, ang minahang ito ay isang malaking biyaya mula sa langit. Mahal na hari, ito ay swerte para sa ating kaharian at swerte para sa lahat ng mga mamamayan. Walang katuwiran ito. Isang banal na sugo na pinili ng langit ay nagawa pang paratangan bilang isang masamang espiritu. Anong klaseng banal na monghe ka ba? Mahal na hari, maawa po kayo. Dahil sa pagiging mapaghinala ng hari, at ngayong si Jingxing ay kinilala bilang banal na sugo, ay tuluyan na siyang nagtagumpay. Amang hari, pero... Tumahimik ka. Nang tumatakas tayo para maligtas, naalala mo ba na ako ang iyong amang hari? Mahal na hari, ang banal na monghe ng Tianzu ay tumulong na patatagin ang kaharian ng 100 taon. Hindi nyo ito dapat balewalain. Mahal na hari, kanina nung lumilindol, aksidente kong napulot ang dokumento ng master. Kaya pala isa ka lamang manluloko. Mga kawal, kaladkarin ang peking mongheng ito at tapusin na yan agad. Mahal na hari, maawa po kayo. Inutusan lang ako ng pangalawang pri. Manloloko ka. Naglakas loob kang linlangin ng amang hari at sinira mo pa ang pagsasama naming magkapatid. Ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Wala bang balak si ikalawang nakatatandang kapatid na tuparin ang naging pustahan natin kanina? Kani-kanina lang, hindi ba't mismong si ikalawang prinsipe ang nangako na kapag nagpakita ng himala si banal na anak, si ikalawang prinsipe ay luluhod ng nakapaa, lilibot sa lungsod ng 5 beses para kay ika-4 na prinsipe upang linisin ang pangalan ni banal na anak? Tama po, mahal na prinsipe Yu. Hindi ba't laging tapat ka sa iyong mga salita? Ako po ay... Lumuhod ka. Mahal na hari, sisiguraduhin ko po na tutuparin niya ang kanyang pangako upang hindi mapahiya ang pamilya ng hari. Mahal na hari, dahil sa malaking nagawa ni Prinsipe Jing, nararapat lamang siyang parangalan. Tama ang iyong sinabi. Ipaalam ang aking utos dahil sa babala ni ika-4 na prinsipe sa lindol at sa kanyang pagliligtas sa taumbayan, itinalaga ko siyang 2 grado ng prinsipe at bibigyan ng mansyong nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Simula ngayong araw, maaari na siyang sumama sa mga usapin ng palasyo. Salamat po, Ama. Ang 2 prinsipe ay 1 grado na prinsipe. Ngayon ang katayuan ni ika-4 na prinsipe ay 1 grado na lamang ang pagitan. Tila ang sitwasyon dito sa palasyo ay magkakaroon na ng bagong pagbabago. Napakagandang pagkakataon na sana, ngunit hinayaan nating ang taong iyon ang makauna sa atin. Sino ang mag-aakala na si fourth brother ay si banal na anak pala? Hangal. Nasayang lang ang lahat ng pagpaplano ko para sa trono mo. Huminahon po kayo, mahal na Reyna. Ang bagay na ito ay maaari pa nating gawa ng paraan. May karapatan ka ba na magsalita rito? Kung hindi dahil sa iyo at sa dinala mong peking monghe, ang taong iyon ay hindi sana nagtagumpay. Kayong mga tauhan, ilabas ang masamang babaeng ito
at parusahan siya ng husto, itapon siya sa lawa para tapusin na. Ina, patawarin niyo na po si UAR, Ina. Mahal na Reyna? Parang awan niyo na po. Huwag niyo akong ituloy. Meron po akong paraan na makakatulong sa inyo para makabawi po kayo ng mahal na prinsipe. Magsalita ka. Una sa lahat, hayaang pakasalan ni ikalawang kamahalan si Chuneng. UAR? Hawak ni Chunang ang puwersa ng general. Ang kapangyarihan sa hukbo ay hindi dapat mapunta sa ibang tao. Mabait ka rin pala. Ngunit, anong kinalaman mo rito? Kung si ikaapat na prinsipe ay maaaring hirangin bilang banal na anak, may paraan din ako upang ibagsak siya at maging hamak siyang nilalang. Magaling. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang taong iyon ay hindi na muling makakaahon. Tatay, Gear, Tay, anong nangyari? Pinaiyak ka na naman ba ni Prinsipe Yu? hindi ko na po siya gusto, hindi na po ako magpapakasal sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Nakita ko na po ang katotohanan. Yang si Gu Chengyu ay isa lamang duwag at walang kuwentang lalaki. Isang mama's boy na umaasa lang sa kanyang ina. Isang bastos at hangal na tao. Nagdesisyon na po ako na tapusin ang ugnayan sa kanya at hinding-hindi na kami muling magkakasama. Talaga? Sa wakas at natauhan ka rin. Patawad po tatay. Naging pasaway po ako noon at hinayaan kitang mag-alala para sa akin. Gear, dati ay lagi kang sumusunod sa kanya. Pero ngayon ay napakatapang mo na. Talagang ikinatutuwa ko ito. Ito ang tunay na galing ng isang anak ng pamilya ng mga general. Kapag bumalik pa ang hangal na iyon, kahit itaya ko pa ang buhay ko, parurusahan ko siya at babalian ng mga binti. Gier, noong una ay palagi mo na lang hinahabol si Prinsipe Yu at ayaw mong magsanay sa pakikipaglaban. Ngayong araw ay sumama ka sa akin para magsanay na. Sa nakaraang buhay ko, sa dami ng mga panganib na hinarap ko sa gitna ng digmaan, matagal na akong nahubog ng mga iyon. Nangge, ikaw. Chunange, nandito ako para pakasalan ka. Bakit hindi ka pa lumapit dito at lumuhod sa akin? Chunange, palagi mo akong iniisip ng maraming taon. Ngayong nandito na ako, hindi ka ba masyadong nasasabik na hindi ka na makapagsalita? Tingnan mo ang mga mamahaling regalo para sa kasal. Hindi mo ba nararamdaman na gusto mo nang maiyak sa tuwa? Kayong mag-ama ay parang mga taong hindi nakaranas ng karangyaan. Ang babaw ng kaligayahan nyo. Pero, wag muna kayong masyadong magsaya. Kung gusto ninyong pakasalan kita, may mga kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Una, pagkatapos ng kasal, sa mata ng lahat ikaw ang asawa ko, pero si Yue ang mahal ko. Kaya sa palasyo ni Prinsipe Yu, pareho lang ang katayuan ninyo. Ikaw. Mas pinapahalagahan mo ang kabit kaysa sa asawa at may ganaang ka pa talagang magmalaki. Ano ang pangalawang kondisyon? Pangalawa, hindi kita hahawakan pagkatapos ng kasal. Dahil kami ni UR ay gustong magliwaliw kung saan-saan, kaya kailangang ikaw ang mag-alaga sa mga anak namin. Kapag ang mga bata ay umiyak, nagutom, o nagkasakit, ikaw ang mananagot sa akin. Ituloy mo ang sinasabi mo. Pangatlo, sa palasyo ni Prinsipe Yu, si Yue ang mamamahala sa bahay. Wala kang ibang gagawin? Kaya ang lahat ng yaman mo ay mapupunta rin kay Yue. Sa palasyo ni Prinsipe Yu, dapat mo siyang irespeto bilang nakatataas. Gusto mo akong sumunod sa kanya? At kukunin mo pa ang mga yaman ko? Ang galing din ng plano ninyo, ah. Ang tatlong kondisyon na ito, kapag hindi ka pumayag, huwag mo nang asahang papakasalan kita. Ano na? Ang tatlong kondisyon na ito, papayag ka ba o hindi? Papayag ka ba o hindi? Papayag? Dapat kang sumunod sa daloy ng panahon. Sumunod sa mukha mong loko-loko ka. Naglakas loob kayong sakta ng isang prinsipe? Hindi pa tayo tapos. Ipapakita ko ito sa mahal na hari para parusahan kayo. May dala ka lang na tambak na basura. Naglakas loob ka ng pakasalan ng anak na babae ng mansyon ng general.
At mayabang ka pa. Puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig mo. Sa tingin ko, isa kang duwag na nagtatago. Walang hiya. Kung gusto mo ng paliwanag sa harap ng hari, sasabayan kita ngayon din. Tingnan natin kung ano ang ihahatol niya. Ikaw! Mahal na prinsipe Yu, hindi tumatanggap ng dumi ang mansyon ng general? Pwede ka nang umalis. Anong gagawin nyo? Anong balak nyo? Bitawan nyo ako. Bitaw. Chunange, pagbabayarin kita. Masahol pa kayo sa hayop? Nagawa niyo pang paalisin ng Prinsipe Yu. Ang Prinsipe Yu na iyan, kung saan-saan ipinagsasabi na si binibining pamilyang Chu ay walang ibang papakasalan kundi siya. Pero ang totoo, ang pamilyang Chu ay hindi man lang siya gusto. Pareho silang prinsipe, pero ang isa ay hinirang ng langit, habang ang isa ay pampagulo lang. Kahiya-hiya. Subukan nyo pang magsalita. At maniwala kayo, patatahimikin ko kayo ng tuluyan. Siguradong si Gu Jingxing ang nagpapalala ng sitwasyon. Kung hindi ay bakit ang mag-amang pamilyang Chu ay gaganito sa isang prinsipe na gaya ko? Isang hamak na anak lang ng alipin. Nangarap pa siyang kunin ng mga bagay na para sa akin. Mahal na prinsipe, huwag na po kayong magalit. Nalimutan niyo na ba ang plano ko? Mahal na Prinsipe Jing, inimbitahan po kayo ni Binibining Chu. May mahalagang bagay daw po kayong kailangang pag-usapan. Nasaan siya ngayon? Ito po ang daan, mahal na Prinsipe. Nasaan si Binibining Chu? Maghintay lang po kayo rito. Ang mga kalyo sa kamay mo ay dahil sa pagsasanay sa armas. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Huli na ang lahat. Fourth brother. Nalason ka na ng Xiaoyaosan? At kapag hindi mo ito nailabas ngayon, para bang kakainin ng puso mo ng daan-daang insekto? Magmamakaawa ka na lang na tapusin na ang lahat. Pagsilbihan mong mabuti si Prinsipe Jing, dahil bukas, kapag hindi siya nanghina, babaliin ko ang mga binti mo. Opo. Bukas, malalaman ng lahat ng tao sa buong kabisera na ang kanilang banal na anak ay nakipagtalik sa isang hamak na babae at nahawaan pa ng sakit. Tingnan lang natin kung may maniniwala pa sa iyo. Yuer, talagang napakatalino mo. Mamaya, yung xiaoyaosan mo, bigyan mo rin ako ng ilang balot para naman sa ating pagsasama. Mahal na Prinsipe. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang nandito? Nagulat ka ba? Hindi mo ba ito inaasahan? Bakit parang napakatahimik? Bilis, sumunod ka na lang sa akin. Dahil kapag nahanap nila tayo, walang makakatakas sa atin. Ano bang kailangan gawin? Maayos ba ang masamang babaeng iyon? Bakit wala man lang marinig na ingay mula roon? Mahal na Prinsipe, dahan-dahan lang po. Napakapanamik naman nito. Gu Jingxing, lalaki ka ba talaga? Chu Nenge, hindi mo dapat ako hinahamon ng ganyan. Sa pagkakataong ito sa paningin mo, tunay na ba akong lalaki? Bakit parang tumahimik na naman? Dapat ba akong sumigaw? Ano?
Mahal na prinsipe, napakahusay niyo po. Nagawa rin. Abangan nyo ang magandang palabas bukas. Nakaalis na ang mga tao. Kaya pala, isang malaking pag-arte lang ba ang lahat kanina? Hindi ba't nalason ka rin ng pampagana? Gu Jingxing, ano ang ginagawa mo? Dahil sa parang ito lang, ako makakahinto. Patawad sa aking inasal kanina. Hindi naman ako ganito sa lahat ng tao, lalo na ang ganoon. Harap niyo po ako kahapon at nilapastangan po ako ni ika-4 na prinsipe, tapos ay pinabayaan na lang niya ako. Nakikiusap po ako, mahal na hari, tulungan niyo po akong makamit ang hustisya at ipakasal sa kanya. Ang ika-4 na prinsipe na sinasabi niya ay ang piniling banal na anak? Talagang hindi mo aakalain. Mukhang kagalang-galang naman itong si ika-4 na prinsipe, pero nakagawa pa rin siya ng ganito kadumim gawain. Tingnan mo ang mga braso niya, puno ng mga pantal. Siguradong may sakit pa ang babaeng yan. Hindi ba't isa siyang babae ni Zuyuwa Pavilion? Bakit ang isang tulad niya ay humihingi ng hustisya? Dapat ay may pagkakasundo pa rin kahit sa ganyang trabaho. Banal na anak pa man din. Tingin ko itong si ika-4 na prinsipe ay walang hiyang tao. Mahal na hari, kumakalat na po sa labas ang lahat ang tungkol sa masamang gawain ni ika-4 na prinsipe. Ang ganitong iskandalo sa palasyo, kung hindi po maayos agad, ay makakasira sa ating dangal. Nagmamahalan po kami ni Prinsipe Jing at may sumpaan na magsasama habang buhay. Hiling ko po na payagan niyo kaming magpakasal. Pero kung si ika-4 na prinsipe ay pakakasalan ng isang hamak na babae, ay makakasira pa rin po ito sa ating reputasyon. Lapastangan. Isang dakilang prinsipe ay makikihalubilo sa isang hamak na babae. Nasaan ang iyong dangal? Ama, dinggin niyo po ang katotohanan. Hindi ko po siya kailanman hinawakan. Si Prinsipe Jing po ay malinaw na pinwersa ako kagabi. Hanggang ngayon, sa inyo pong balikat ay mayroon pa ring marka ng aking kagat. Paano niyo po nagagawang maging ganito kalupit? Mahal na hari, maaari po akong maging saksi? Dahil nakita ko po mismo kagabi na si ika-4 na prinsipe at ang babaeng ito ay magkasama sa paliguan. Fourth brother? Balak mo bang talikuran siya matapos mong gamitin? Wala akong naging ugnayan sa babaeng iyan. Dahil magkaiba ang inyong pahayag, iminumungkahi ko na alisin ang damit ngayon din upang masuri. At nang makita kong mayroon niyang marka ng kagat. Kawal. Simulan ang pagsusuri. Fourth brother, hindi ka naman siguro nababalisa? Siya sa tinyo. Sandali muna. Ang lahat ba ng mga galos ng mahal na prinsipe ay alam niyo kung nasaan? Siyempre naman po. Isang gabi kaming nagsama at ang kanyang buong katawan ay nakita ko na po. Tumahimik ka. Napakawalang hiya. Kung ganoon, tatanungin kita, noong araw ng sakripisyo sa altar, nasugatan si Prinsipe Jing sa pagliligtas sa hari, nasaan ang sugat na iyon? Ano? Nasugatan ka para iligtas ako ng araw na iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Maliit na sugat lang po iyon. Hindi na dapat pang pag-usapan. Napakaliit lang ng sugat na iyan. Gusto mo pang ipagmayabang? Kung nahuli ka pa ng konti, tiyak na maghihilom na ang sugat na iyon. Paano naging maliit na sugat lang iyon? Maari ko po bang itanong, mahal na prinsipe, ang sugat mo noong araw na iyon, naglaho na ba? Hindi pa po. Mukhang malubha ang pagkakasugat niya. Sabihin mo sa akin, nasaan ang sugat? Nasa? Magsalita ka. Nasa hita po. Sa hita. Bilis, ipakita mo sa akin. Mahal na hari, pakiusap suriin niyo ng mabuti. Ang mga sinabi ng babaeng ito ay pawang kasinungalingan. Hindi ito katanggap-tanggap. Ikaw na masamang babae. Anong lakas ng loob mong idiin ang prinsipe? Maawa po kayo, mahal na hari. Ako po ay... Ang sakit? Ang sugat? Nasusugatan ako. Mag-ingat ka.
Isa lang pala siyang baliw. Nakakatakot naman siya. Ilabas siya at parusahan sa harap ng pintuan ng lungsod upang magsilbing babala sa lahat. Ilabas ang kautusan. Si Prinsipe Jing ay mabait at mapagmahal. Ang kanyang katapatan at tapang ay kapuri-puri. Lubos akong nasisiyahan sa kanya. Itatalaga siyang prinsipe ng unang antas upang protektahan ang ating mga mamamayan. Salamat po sa inyong biyaya, Ama. Ngayon, si ika-4 na prinsipe at si ika-2 prinsipe ay magkapantay na ang katayuan. Wala kang silbi. Hinayaan mong ang taong iyon ay ma-promote at tumaas ang posisyon. Anong silbi ng pagpapalaki ko sa iyo? Inang Reyna, tulungan niyo po ako. Gusto kong maging susunod na pinuno. Ayaw kong malamangan ng taong iyon. Huwag po kayong mag-alala, mahal na Reyna. Tungkol kay ika-4 na prinsipe, hindi na siya magtatagal. Ito ang sumpang dugo. Ang sinumang malagyan nito, sa simula ay magkakaroon ng mga pantal sa buong katawan at maghahanap ng dugo para makahawa. Kapag tumunog ang kampanilya, ay doon nalilitaw ang lason. Hahayaan lang natin silang maglaban-laban ang ating isla ng Dongi sa pagpapalawak ng teritoryo, malapit na nating makamit. Mahal na prinsipe, nakumpirma po sa silangang border port na may mga taong nahawaan ng sakit. Ang mga may sakit po ay puro pantalang katawan. At sinunod na po namin ang utos nyo na isolate sila para magamot. Nange, totoo nga ang sinabi mo. Paano mo na lamang magkakaroon ng sakit? Puro pantalang katawan? Opo. Anong problema? Noong nakaraang buhay, ang sakit na ito ay nagsimulang kumalat sa mga panahong ito. Matinding tinamaan ang bansa ng Xiao, pati ang Gu Jingxing ay naperwisyo, at hindi na sila nakarecover. Pero dahil noong oras na iyon ay lagi lang akong nasa tabi ni Gu Chengyu, hindi ko nabigyang pansin ang paglaganap nito. Ngunit nakaramdam na ako noon ng kaba. Ang maagang pagpigil po ng mahal na prinsipe sa pagkalat ng sakit ay isang malaking pagpapala para sa mga mamamayan. Dahil sa paalala ni Nange, ay napakaswerte ko. Mahal na prinsipe, bilis. Kailangang nating hulihin ang taong iyon na may hawak ng kampana. Masusunod po. Paanong nangyari ito? Ang masamang babaeng iyon? Bakit may ganyan? Umalis na kayo! Mahal na prinsipe, Umalis na kayo rito. huwag mong saktan ang sarili mo. Isang uod. Malakas ang pangangatawan ng mahal na prinsipe, ngunit ang tibok ng kanyang pulso ay napakakakaiba. Tanging ang lason mula sa uod ang gagawa nito sa kanya. May lunas pa ba ang lasong ito? Ang lasong uod ay isang lihim na kakayahan ng Dongyi, kaya naman wala na po akong magagawa. Dongyi? Masamang balita. Isa-isang nagwawala ang mga mamamayan sa lungsod. Punong-puno ang labas ng mga taong naging malupit. Gusto nilang ubusin ang buong lungsod. Hindi kaya ang sakit na ito ay hindi natural na sakuna, kundi palihim na kontrolado ng Dongyi? Wala pang malay ang mahal na prinsipe. Ano na po ang gagawin natin ngayon? Ipaalam agad sa lahat ng mamamayan. Isara ang kanilang mga pintuan at bawal lumabas. Lahat ng mga sundalo, makinig sa utos ko. Ibukod ang mga mamamayang nalason at huwag na huwag mananakit ng walang kasalanan. Masusunod po. Ngayong nasa matinding hirap ang buong lungsod, narinig kong si Gu Jingxing ay nabiktima na rin. Ang aking ama ay ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa sandatahan. Yue, tunay kang swerte para sa akin. Kapag naging crown prince na ang mahal na prinsipe, kailangan mong protektahan si Yuer. Siyempre naman, hindi lang ikaw ang aking magiging prinsesa, kundi ang magiging reyna sa hinaharap. Nahulog sa tubig si Ate Nange. Kailangan kong iligtas si Ate Nange. Gising ka na ba? Ate Nange, hindi ka pala nahulog sa tubig. Ang buti naman kung ganoon. Kailan pa ako nahulog sa tubig? Lakeside ng Dongjiao po. Nakalimutan mo na ba?
Lakeside ng Dongjiao. Ilang taon ka na ba? 10 taong gulang po ako. Noong panahon na iyon, ikaw nga pala ang nagligtas sa akin. Naging sobrang tanga ko para isiping si Gu Chengyu iyon. Pero, bakit parang mas? Malaki ka kaysa sa dati. Mahal na prinsipe, ito ay, dahil sa epekto ng lason, ang depensa ng iyong katawan ay nagiging sanhi ng pagbata ng iyong isip. Sino ka ba? Lumabas ka! Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Maraming mahuhusay na tao sa ating bansa. Itong lason mula sa Dongyi. Wala ba talagang makakalutas nito? Si Hari ng Gamot Saimu ay baka maaaring subukan, ngunit matagal na siyang namumuhay ng mag-isa sa bundok at walang sino man ang nakakumbinsi sa kanya. Ano man ang kailangang gawin, gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Masamang balita. Binibining Chu. Biglang dumating si Prinsipe Yu. Kapag nalaman ni ikalawang prinsipe na naging ganito si Jingxing, tiyak na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para manakit. Alagaan ninyong mabuti ang mahal na prinsipe. Huwag na huwag siyang hahayaang pumunta sa harapan. Opo. Maging mabait ka lang. Huwag kang tatakbo kung saan-saan ha. Ang mga tao ng palasyo ng Jing, nawala na bang lahat? Gaano pa ba katagal kailangang maghintay ng isang prinsipe na gaya ko? May lockdown sa Mingjiao, bakit nangangahas pa rin pumunta si ikalawang prinsipe? Dahil ba may hawak kang mahika at gamot sa lahat? Chunange? Nasaan si Gu Jingxing? Hindi ba siya ang itinakda? Puntahan niyo siya at pahulaan kung ano ang mangyayari sa sakunang ito? Posible kaya na? Wala na siya dahil sa lason? Lason? Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sakit? Paano mo nalamang lason ito? Tumigil ka sa daldal. Inutusan ako ng aking amang hari na managot dito. Ilabas mo si Gu Jingxing. Masunuring ginagawa niya ang kaniyang tungkulin. Wala siyang oras para sa bisita. May dala ka bang utos mula sa mahal na hari? Napakalakas ng loob mong magsalita. Huwag mong sabihin, dahil tinalikuran ka na ng ating prinsipe, ay maghahabol ka na ngayon kay Prinsipe Jing para maging aso niya? Kung ang turing mo sa sarili mo ay aso, lahat ng makikita mo ay magmumukhang aso rin. Lapastangan. Napakabait ni Yue. Ngunit nangahas kang murahin siya. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa kaniya. Yue, patawad. Kasalanan ito ng masamang babaeng ito. Ikalawang prinsipe, ning ahas ba kayong tapusin ako? Naisip niyo na ba kung paano niyo papaliwanag ito kay mansyon ng general at maging sa mahal na hari? Dahil laganap ang sakit sa labas? Sasabihin lang natin na ang anak ni mansyon ng general ay kapuspalad na nawala dahil nahawa sa sakit. Sino pa ba ang makakaalam ng totoo? Napakasama mo. Ako, alam ko ang totoo. Bakit parang wala siyang anuman? Hindi ka dapat pumunta rito. Umalis ka na agad. Hindi ako aalis. Kailangan kitang protektahan. Si fourth brother pala ay mahilig mangolekta ng basura, ha? Ang babaeng hindi ko na kailangan ay tinatrato mo pa palang parang kayamanan. Ikaw. Anong tinitingin-tingin mo? Sinong tinititigan mo? Naglakas loob ka? Nasaktan ako? Sinadya ko talaga nasaktan ka. Pagbabayarin kita. Ako. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Patawad po. Binibini. Talaga pong mapilit ang mahal na prinsipe. Hindi ko na po siya napigilan. Hindi mo kasalanan. Para po hindi kumalat ang balita, pinalibutan na po namin ang lugar na ito. Mangyaring mag-utos na po kayo. Binibining Chu. Isang dakilang palasyo ng Jing, pero sumusunod lang pala sa utos ng isang babae. Chunange, balak mo bang angkinin ang buong militar? Hindi ba kakasabi lang ni ikalawang prinsipe kanina? Ngayong talamak ang sakit sa bayan? Kahit ano pa ang gawin ko rito? May makakaalam ba? Mga tauhan. Dahil mabait si ikalawang prinsipe, gusto niyang personal na tulungan ang mga mamamayan. Igapo silang dalawa at ilagay sa bukana ng syudad. Masusunod po. Chunenge, ang lakas ng loob mo. Puno na ang labas ngayon ng mga baliw na asong nangangagat. Gusto mo ba na si Prinsipe Yu ay mawala ng buhay dahil sa kanila? Mukhang marami ka na palang nalalaman. Talagang mararamdaman mo lang ang sakit kapag ikaw na ang nakakaranas. Yuneng, alam ko na ang pagkakamali ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pakawalan mo na ako, maaari ba? Ilayo sila rito. Chunange. Huwag. Huwag niyo kaming dalhin doon. Pakiusap, Chunange. huwag. Maupo ka ng maayos. Alam mo ba, kung gaano kadelikado ang nangyari kanina, kapag nalaman nilang naging ganyan ka, tiyak na gagawin nila ang lahat para kumilos laban sa iyo. Masasamang tao?
Inaapi nila si ate. Haharapin ko ang lahat ng makikita ko. Sa itsura mong iyan, mas cute ka kaysa noong tahimik ka pa. Ate, sinasabi mo bang cute ako? Pinakamahal ko si ate. Binibining Chu. Paumanhin po, mahal na prinsipe. Ano po ang maipaglilingkod ko, Lolo? Nahanap na po ang matutuluyan ni Himalang Doktor. Talaga po ba? Kung ganoon, mahal na prinsipe, may pag-asa na kayong gumaling? Ayoko. Hindi ako tutulong. Umalis na kayo agad. Pero Himalang Doktor, ang buhay niya ay mahalaga para sa lahat ng tao. Para sa lahat, sa kapakanan ng lahat. Ano namang pakialam ko doon? Kapag hindi pa kayo umalis, parurusahan ko kayo ng husto. Layas. Hayaan mo na siya. Palagay ko naman ay itong matanda ay wala lang talagang galing. Sinasabing hari ng gamot si Himalang Doktor, ngunit mapagpanggap lang pala. Takot na baka hindi makapaggaling at masira ang kanyang pangalan. Ikaw na bata ka. Sino ba ang kinakausap mo kanina? Ikaw ba ang nagsasalita? Anong pambihirang sakit? Wala pa akong hindi nakikita. Malinaw na dulot ito ng isang lason. Iyon naman pala. Takot ka sa lason? Sinong nagsabing, takot ako? Takot ba ako? Eh bakit ang lakas mong sumigaw? Sabi ni ate, ang asong tahol ng tahol ay hindi naman nangangagat. Ikaw, batang pasaway ka, humanda ka sa akin. Gagamutin? Sige, gagamutin ko na. Ngunit sa oras na iyon, kapag mahirapan ka ng husto, huwag mo akong sisisihin. Tuloy na kayo. Nakakainis talaga. Maraming uri ng lason, pero ang lason sa dugo na ito ay ang pinakamalakas sa lahat. Ang dahilan kung bakit mahirap itong gamutin ay dahil napakahirap tukuyin ang mga sangkap na ginamit dito. Kapag ang lason ay nasa puso na, kailangang gumamit ng malamig na enerhiya upang pigilan ang daloy nito. Pero kapag umabot na ito sa buto, kailangan naman ng init para mailabas ang masamang dugo. Doktor, bakit tila ang paghinga niya ay lalong humihina? Magagawa ba talaga itong paraan? Mayroong napakaraming klase ng lason. Wala pang nakakaligtas para masubukang lahat ang mga panlunas. Binibini, mula nang makita kita, alam kong marami ka nang hinarap, pero bakit ka pa rin nagpupumilit sa kanya? Wala na siyang malay at parang wala na sa sarili. Pabayaan mo na siyang magpahinga ng payapa. Hindi siya pwedeng mawala. Doktor, ilipat niyo sa akin ang lason niya. Handa akong sumubok para sa kanya. Binibini, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Alam mo ba na dahil dito, maaari ka ring mawala? Siya ang tao na handa kong ibigay ang buhay ko para lamang maprotektahan? Pakiusap po, Doktor. Tulungan niyo ako. Binibini, wala sa mga kamay ko ang panlunas sa lasong ito. Para mailipat iyon sa iyo, maliban na lang kung magising siya at makagat ka niya. Nakagat na niya ako, at sa tuwing nakukuha niya ang dugo ko, kumakalma siya. Nakagat ka niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Akin na ang kamay mo. Tiisin mo lang. Nahanap ko na. Binibini, ang dugo mo pala ang huling gamot na kailangan niya. Kaya ko siyang iligtas? Ano po ang kailangan kong gawin? Binibini, kahit nabuhay mo pa ang kapalit, desidido ka pa rin ba siyang iligtas? Nange. Nange? Nange? Sa tingin ko, nawala na ang lason sa katawan mo. Anong nangyari sa kanya? Siya ba? Hindi ko alam kung anong suwerte ang mayroon ka sa buhay. Ginamit niya ang sariling buhay para lang iligtas ka. Anong sinabi mo? Nange,
Nange, gising na, Nange. Huwag mo siyang uguyin. Gu Jingsing, gising ka na? Siyempre, buhay siya. Kayong dalawa. Dahil ayos na kayo, huwag na kayong maglambingan dito. Huwag niyo akong gambalain sa trabaho ko. Alis na. Layas. Ang gamot na ito ay lunas sa sakit ng buong lungsod. Ihanda niyo na ito agad. Masusunod po. Mahal na prinsipe, baliktad ang hawak mo. Hindi niya nadala ang reseta. Ibibigay ko lang sa kanya. Bakit mo po ako iniiwasan, mahal na prinsipe? Dahil ba wala na ang lason, ayaw mo na kay ate? Haharapin ko ang kahit sino. Anong ate? Wala akong natatandaan. Nakakainip. Gu Jingxing, mas gusto ko pa rin yung versyon mo na puro katotohanan lang ang sinasabi. Nasaan tayo? Ayos na ako, magaling na ako. Napakaganda ng mga paputok. Gu Jingxing, sa wakas ay nabuhay muli ang Mingzhou City. Dahil sa iyo, parang nabuhay din ako muli. Anong sinabi mo? Ito ang totoo. Ano? Mahal kita. Hindi kita marinig. Lakasan mo pa. Sabi ko, mahal kita. Ang ulat po sa mahal na hari. Matapos ang ilang ulit na pagbisita, sa wakas ay napao ko rin ang mahusay na manggagamot na si Saimu. Ang gamot na ito laban sa sakit ay iniaalay ko sa inyo, mahal na hari. Reseta mula sa mahusay na manggagamot? Malaking tulong ito sa lahat, kaya naman bibigyan kita ng pabuya. Salamat po, mahal na hari. Hindi ko po kailangan ng anumang gantimpala. Sapat na ang makatulong ako sa inyo. Tinulungan mo ako sa malaking problemang ito, kaya dapat lang kitang bigyan ng premyo. Sige na, anong gusto mo? Matagal ko na pong iniibig si Chu Nange. Lakas loob po akong humihiling sa inyo na payagan ang aming kasal. Ang anak ni General Chu, mainam siyang kapareha. Sige, ako na ang bahala rito. Ilabas ang kautusan, itakda ang kasal. Maraming salamat po, banal na anak. Maraming salamat po, banal na anak. Maraming salamat po, banal na anak. Nagpakita na naman ng himala si banal na anak. Salamat po sa pagligtas sa amin, banal na anak. Hindi, ako ang kanyang. Nandito na ang atas ng mahal na hari, Chu Nange, makinig sa utos. Sa ilalim ng kapangyarihan ng langit, ito ang utos ng emperador, ang anak ng general na si Chu Nange, na may mabuting kalooban at asal, na matalino at napakaganda, at ang prinsipeng si Chengyu, na may dangal at integridad, at may malasakit sa mga mamamayan. Yung dalawa ay sadyang itinakda para sa isa't isa. Kaya ipinag-uutos ang inyong pagpapakasal upang pag-isahin ang inyong mga pamilya sa isang mapalad na araw. Ito ay ang aking utos. Chu Nange, tanggapin mo ang atas. Ang Gu Chengyu na iyon ay isang hamak at tusong tao. Mag-ingat po kayo sa inyong pananalita, mahal na prinsipe. Ito ang kagustuhan ng hari. Hindi ko hahayaan na ikasal ka sa kanya. Pupunta ako ngayon sa ama para makiusap. Nabawiin ang kanyang utos. Prinsipe, huwag po kayong magpadalos-dalos. Oinoch, bakit biglang nag-utos ng kasal ang mahal na hari? Dahil nahanap ni His Highness Prince Yu ang lunas para sa epidemya, at dahil sa kanyang tagumpay, hiniling niyang mapakasalan si Binibining Chu. Ano? Patawad po, ama. Sana po ay bawiin niyo ang inyong utos.
Inilabas na ang royal decree. Sa tingin mo ba ay basta na lang itong babawiin? Ibig bang sabihin na kailangan pang sumunod ng aming ama sa utos mo? Wala po akong ganoong intensyon. Nais ko lang gamitin ang aking merito sa pagsugpo ng epidemya upang hilingin sa aking ama na payagan si Chunang na kansilahin ang engagement. Merito sa pagsugpo ng epidemya. May mukha ka pang humiling ng gantimpala. Ang mabisang gamot na ito ay nakuha dahil kay Prinsipe Yu? Anong kinalaman mo dito? Dahil sa epidemya sa Mingzhou, nagagalit ang mga mamamayan, dapat ay humihingi ka ng tawad sa kasalanan mo. At nagagawa mo pang humingi ng pabor gamit ang peking merito? Ama, pakitingnan po ang katotohanan. Ang reseta na iyon ay malinaw na. Ano iyon? Ang reseta ay matagal ko nang ibinigay sa ating ama. Ngayon ay gusto mo pang agawin ang merito ko? Ang reseta na iyon ay malinaw na ninakaw mo lang. May ebidensya ka ba? Ikaw ang sinasabing pinili ng langit, pero hindi mo man lang nahulaan ng epidemya. Kahit ang reseta ay hindi mo naingatan. Sino ang niloloko mo? May punto si Prinsipe Yu, halatang ang pagiging sugo ng langit ay isa lamang panlilin lang. Ama, hindi ko po inaagaw ang merito. Ang reseta na iyon ay talagang kaming dalawa ni Chunangge ang nagtulungang gumawa. Ang mga tao sa Mingzhou ang makakapagpatunay niyan. Napakagaling mo talaga, Gu Jingxing. Ipinagyayabang mo ba? Nakakampi mo ang taong bayan? Gagamitin mo pa ang mga tao para takutin ang ating ama. Lapastangan. Hari ng gamot, pakibilisan po. Hinihintay po kayo ng mahal na prinsipe para mailigtas ang kanyang buhay. Sige, sige. Chunangge, hindi mo na nga kayang iligtas ang sarili mo at balak mo pang magligtas ng iba? Magandang araw po sa inyo, mahal na Reyna. May mahalaga po akong balita, kaya pasensya na po, ngunit kailangan ko nang umalis. Nakatanggap ako ng isang lihim na ulat na ang ama mo ay nakipagsabwatan sa Dongyi para pagtaksilan ang ating bayan. Hindi iyan totoo. Ang mga liham na ito ang nagsisilbing ebidensya. Tingnan mo ng mabuti. Sa nakaraang buhay ko, ang aking ama ay dahil sa mga sulat na ito ay napagbintangang taksil. Mukhang para malaman ang katotohanan, kailangan kong pasukin ang kampo ng mga kaaway. Chunangge, ang mga sulat na ito ay panimula pa lamang. Ngunit kung magpapakasal ka kay Prinsipe Yu, ituturing na natin ang isa't isa na pamilya. Kung hindi, ang iyong pamilyang Chu ang higit na magdurusa. Suwail na anak. Patawad po, ama. Walang malasakit si ikalawang nakatatandang kapatid, kay Chunangge. At wala siyang puso. Kaya niya gustong pakasalan si Chunangge ay para lamang sirain ang buhay nito. Anong kahibangan niyan? Mahal ako ni Chunangge at alam iyon ng lahat. Bakit kailangang itigil ang kasal? O baka naman, pinagnanasaan mo ang mapapangasawa ng kapatid mo? Bata pa lamang ako ay mahal ko na siya. Hindi ko siya inaagaw. Isang dakilang prinsipe, nagkakagusto sa asawa ng kanyang kuya. Napakagulong sitwasyon ito. Ang mga anak ng hari, nag-aaway para sa isang babae. Mauulit ba muli ang malaking sakuna ng Wuzhou? Mahal? Siya ba talaga ang mahal mo? O ang kapangyarihan ng pamilyang Chu? Ako. Ginigulo mo ang mga tao at gusto mo pang makuha ang militar? Ano ba talaga ang pakay mo? Lapastangan. Kunin ang suwail na anak na ito at bigyan siya ng 80 hampas. Ipatupad ang parusa. Parusahan na. Lapastangan. Ang reputasyon ng Maharlika ay sinira mong lahat. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Ang tunay na magmahal ng isang tao. Anong mali doon? Wala kang modo. Ituloy ang pagpaparusa. Ama, huminahon po kayo. Si fourth brother po, nalito lang siya sa pagkakataong ito. Fourth brother, aminin mo na, hindi mo mahal si Chunangge. Gusto mo lang makipag-unahan sa akin. Nagmamakaawa po ako na hayaan siyang mabuhay. Sige. Basta ba mula ngayon, ay rerespetuhin mo siya bilang kapatid. Bilang inyong anak, tunay kong minamahal si Chunangge. Sana po ay payagan ninyo kami. Suwail ka. Parusahan siyang maigi. Fourth brother, bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? Si Chunangge ay itinakda para sa akin. Sumuko ka na. Marami pa namang babae sa mundo. Bilang inyong anak, tunay kong minamahal si Chunangge. Sana po ay payagan ninyo kami. Gu Jingxing, Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bilang inyong anak, tunay kong minamahal si Chuneng. Sana po ay payagan ninyo kami. Nangangatwiran ka pa. Parusahan siyang maigi. mahal na hari, huwag niyo na po siyang saktan. Chuneng, tamang-tama ang dating mo. Sabihin mo sa akin, tungkol sa sakit na kumakalat, sino ba talaga ang nakahanap ng lunas? Mahal na hari, ako po ay tatayo bilang saksi para kay Prinsipe Yu. Siya ang henyong doktor na si Saimu, at tungkol sa dahilan ng paghingi ng gamot, isang tanong niyo lang sa kanya, mahal na hari, ay malalaman niyo na ang lahat. Ang henyong doktor na si Saimu. Siya ba yung nakakapagligtas ng buhay, ang misteryosong henyong doktor na si Saimu? Noon ay sinubukan ng mahal na hari
Naimbitahan siyang pamunuan ang akademya ng imperial na medisina. Pero, tinanggihan niya po ang lahat ng iyon. Inyong doktor na si Saimu, sino ba talaga ang nakumbinsi sa inyong tumulong para lutasin ang epidemyang ito? Mahal na hari, hayaan niyo pong tignan ko ng mabuti. Siyempre, ito ay dahil sa mabuti at marangal na si kamahalan, si Prinsipe Yu. Nahihiyaman akong aminin, sa totoo lang ay hindi na po talaga ako lumalabas sa pinagtataguan ko. Subalit, ang Prinsipe Yu ay isinugal ang sarili niyang buhay, handang tiisin ang matinding sakit ng lason, kaya naman po ako ay naantig para makagawa ng lunas, pabalik-balik siya sa pinto ng kamatayan ng daan-daang beses. Ang Prinsipe Yu ay tunay na kahanga-hanga at kapuri-puri. Tunay nga na si Prinsipe Jing ay binabaliktad ang katotohanan. Napakawalan niyang hiya. Naglakas loob pa siyang magpanggap na banal na anak. Handang isakripisyo ni Prinsipe Yu ang kanyang buhay para sa taong bayan. Talagang ibinuwis niya ang kanyang sarili. Napakabuti po niyang tao. Wu Jingsing, may gusto ka pa bang sabihin? Maling-mali ang pagkilala ko sa iyo. Chengyu, sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng nararapat na parangal. Maayos na ba ang iyong katawan? Basta po maayos kayo, Ama, at ang ating taong bayan, kahit pa ang katawan ko ay makaramdam ng hapdi araw-araw o ng matinding sakit sa loob, hindi ko ito pagkakaitan. Mahal na hari, kaya ako lumabas ngayon ay para lamang ihatid kay Prinsipe Yu ang kanyang gamot. Ayan na, Prinsipe Yu. Wag po. Ayoko, wag po. Kapag ininom mo itong 10 ganap na dakilang pil, tiyak na malulunasan nito ang iyong matinding sakit na nararamdaman at sisiguraduhin din nito na mabubuhay kang malakas at malusog. Bawal iluwa iyan. Bawal isuka. Mahal na prinsipe, tungkol kay hari ng gamot, lagi niyang ginagamit ang sariling katawan para sumubok ng gamot, kaya ang dumi sa katawan niya ay puno ng pambihirang bisa. Hindi mo iyan dapat isuka. Tama, kung hindi ay kailangan ko pang kuskusin ulit ang dumi. Pangalawang prinsipe, anong nangyari sa iyo? Hoy, matanda, sino ang tinatawag mong pangalawang prinsipe? Ikaw ang pangalawang prinsipe. Ako ay ang susunod na tagapagmana ng trono. Kapag nakita niyo ako, bakit hindi kayo lumuhod? Itong si Prinsipe Yu, anong nangyari sa kaniya? Nagkamali ako ng naibigay na gamot. Ang kinuskus ko ay isang tableta ng katotohanan at dahil kinain ito ng prinsipe, puro katotohanan lang ang masasabi niya. Mahal na prinsipe, isuka mo iyan dali. Si Prinsipe Yu ay tapat na naglilingkod sa bayan at isinasakripisyo ang sarili para sa gamot, kaya bakit siya matatakot sa katotohanan? Tama po, inaanyayahan po namin ang prinsipe na ikuwento pa sa amin ang mga panganib at ang inyong katapangan. Mahal na hari, marami kang dapat ibigay na pabuya sa kaniya. Ang ingay niyo. Napaka-importante ng katawan ko. Hindi ako gaya ng hangal na si Gu Jingxing na pumupunta sa mga liblib na lugar na wala namang pakinabang para magpakalason at iligtas ang mga mamamayan. Magkano lang ba ang halaga ng buhay nila? Mas mahalaga pa ba sila kaysa sa daliri ng paa ko? Ang buhay o kamatayan nila? Ano bang pakialam ko? Ano? Ibig bang sabihin, lahat ng sinabi ni Prinsipe Yu noon ay pawang kasinungalingan? Ang sumabak sa panganib para sa gamot ay ang pang-apat na prinsipe talaga? Magsabi ka sa akin ng totoo. Ang reseta ba na ito ay ikaw ba talaga ang kumuha? Sino ang humingi nito? Si Gu Jingxing po ang humingi nito. Ako. Amang hari, paparangalan niyo na po ba ang inyong anak? Ang kapal ng mukha mong magsalita. Inamin mo na mismo na inangkin mo lang ang nagawa ni pang-apat. Amang hari, patawad po. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Hindi ka pa ba nahihiya sa ginawa mo ngayong araw? Kung hindi dahil sa panunulsol mo, hindi ko sana napagbintangan si pang-apat. Ang 80 hampas na ito, dapat ay sa iyo ibigay. Amang hari, mahina ang aking katawan simula pagkabata. Kung sakaling may mangyaring masama sa akin dahil dito, siguradong malulungkot kayo at ang mahal na reyna. Fourth brother, humihingi ng paumanhin sa iyo si kuya. Maging malawak sana ang iyong pag-unawa at patawarin mo na si kuya sa pagkakataong ito. Hindi ko na kukunin si Chunang bibigay ko na siya sa iyo. Hindi siya isang gamit, kaya wala kang karapatang ipamigay siya. Tinitiyak kong parurusahan ang may sala. Pang-apat,
Patawad sa pinagdaanan mo ngayon. Magpahinga ka muna. Magpapatawag ako ng mahusay na manggagamot para gamutin ka. Huwag kang mag-alala, ako na mismo ang magpapawalang bisa sa utos at kakanselahin ang kasunduan nila ni Pangalawa. Mahal na hari, handa po akong magpakasal sa prinsipe ng Yu. Chunange, totoo ba na pakakasalan mo si Prinsipe Yu at hindi si Prinsipe Jing? Opo, ang pakakasalan ko po ay si mahal na Prinsipe Yu. Sa ganitong paraan lamang po malalaman ang katotohanan kung sino talaga ang nakikipagsabuatan kay Dongyi. Mahal na prinsipe, mayroon pa po akong gamot dito. Mahalaga ang pag-ibig, pero mas mahalaga ang iyong buhay. Huwag po kayong masyadong mabahala. Ama, siya mismo ang nagsabi niyan. Walang namilit sa kaniya. Ang ikaapat na kapatid ay nagpapantasya lang. Nagpipilit siya kahit ayaw sa kaniya at nangahas pa siyang mangagaw. Ang mga parusang natanggap niya ay karapat-dapat lang para sa kaniya. Ang kapal din ng mukha mong magsalita. Dahil sa wala kang modong pagkilos at pakikipag-away sa sariling kapatid, parurusahan kita ng malupit. Ilabas ang kautusan. Si ikalawang prinsipe ay babawasan ang sahod sa loob ng 3 buwan at bawal lumabas ng kanyang silid upang magmuni-muni. Ama? Sumasagot ka pa. Kung hindi dahil sa sakitin mong katawan noong bata ka pa, dapat sana ay pinarusahan kita ng 100 palo. Walang hiya ka. Jinger, sa parusang ibinigay ko sa kanya, mayroon ka bang reklamo? Wala po, mahal na hari. Tunay kang marunong umunawa. Ngayong araw, nakaranas ka ng kawalan ng katarungan, kaya babawi ako sa iyo. Nasa tamang edad ka na rin para magkapamilya, kaya ipapakasal ko sa iyo ang anak ng opisyal. Kayong dalawang magkapatid ay magsasabay na ikakasal sa iisang araw. Nainge, hinding-hindi ako magpapakasal sa kahit sinong anak ng sensor. Chunange, matapos mo akong ipagtabuyan sa mansyon ng general noon, naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ikaw ay iiyak at magmamakaawa na pakasalan ako. Nasaktan ba ang pride mo? Hindi ka ba napapahiya? Huwag mong masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Pumayag akong pakasalan ka, pero wala itong kinalaman sa iyo. Ngayong ikaw na ang magpapakasal sa akin at papasok sa palasyo ni Prinsipe Yu, huwag mong kakalimutan ang aking 3 kondisyon. Una, pagkatapos ng kasal, ikaw ang prinsesa sa paningin ng iba. Ngunit ang mahal ko ay si Yuer. Kaya naman sa loob ng palasyo ni Prinsipe Yu, kapantay mo siya bilang asawa. Sige. Pangalawa, hindi kita hahawakan pagkatapos ng kasal, pero mahilig kaming maglakbay at mamasyal ni Yue. Kaya naman, kailangang tulungan mo kaming alagaan ng bata. Kapag ang bata ay umiyak, nagutom o nagkasakit, ikaw ang mananagot sa akin. Sige, tatanggapin ko. Pangatlo, si Yuer ang mamamahala sa palasyo ni Prinsipe Yu, kaya wala kang gagawin doon. Kaya pati ang lahat ng mga dote mo ay mapupunta rin kay Yuer. Sa loob ng palasyo ni Prinsipe Yu, dapat mong igalang si Yuer. Anong karapatan mo para hiyain siya ng ganito? Ang mga kondisyong ito, kapag hindi ka pumayag, ay isusumbong kita sa amang hari dahil ito ay pagsuway sa kaniyang utos. Papayag ka ba? O hindi? Pagbabayarin kita. Sige, tinatanggap ko ang lahat. Boss, Huwag kang pakakasal sa kanya. Hindi ikaw siya. Umalis ka. Waiter, ihanda mo ang pinakamasarap nyo na pagkain at alak. Opo, masusunod po. Fourth, brother, Bakit si Nange ay pakakasal sa'yo? ano bang kinababaliw mo? Bakit pakakasal si Nange sa'yo? Magsalita ka. Wala naman akong ginawa. Chunange, gusto niya talagang pakasal sa akin. Hibang na hibang siya sa akin dahil gusto niyang maging asawa ng isang prinsipe. Hindi ka karapat-dapat. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihang militar ni pamilyang Chu, ay wala akong pakialam kung ipagamit ko man siya sa iyo. Mahal na prinsipe, Nange, Gu Jingxing, hindi ka pa ba tapos sa pagwawala mo? sa harap ko pa talaga. Amo siya pinoprotektahan. Mahal na prinsipe, maraming nakatingin sa atin dito. Huwag po kayong padalos-dalos. Mahal na prinsipe,
Nagawa niya akong saktan? Dakpin siya. Prinsipe Gu Jingxing. Sumama ka sa akin. Kunin siya. Bitawan mo ako. Prinsipe, rumespeto naman po kayo. Bakit bigla kang nagbago? Hindi ba't sabi mo noon ay tutulungan mo akong makuha ang lahat ng pangarap ko? Ang trono na ipinangako ko ay tiyak na ibibigay ko sa inyo. Wala akong pakialam sa kahit anong trono. Ang tanging gusto ko ay walang iba, kundi ikaw. Huwag mo itong tatanggalin. Kahit ilang beses mo pang tanggalin, isusuot ko itong muli sa'yo. At sa tuwing makikita mo ito araw-gabi, ay parang nakikita mo na rin ako. Nakatakda na akong ikasal, hindi ko iyan matatanggap. Wala akong pakialam. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gu Jingxing, nababaliw ka na ba? Hindi ba't ikaw naman ang nagtutulak sa akin na mabaliw? Patawad. Sa susunod, puro katotohanan na lang ang sasabihin ko. Nange, huwag mo naman akong iwan. Sa iyo na ako, pwede ba? Gu Jingxing, ako ang mapapangasawa ng iyong kuya sa hinaharap. Ano po ang dapat kong gawin, mahal na prinsipe, para pakawalan niyo na ako? Kung talagang ayaw mo akong makasama, bakit mo pa ako sinimulang akitin noon? Masyado na po kayong lasing, mahal na prinsipe. Umuwi na po kayo at magpahinga. Nangge, kahit na sumalungat pa ako sa batas ng hari, hinding-hindi ko hahayaan na may kasal ka sa kanya. Bigyan niyo pa ako ng alak. Isang dakilang prinsipe, ngunit nalasing ng ganito nang dahil lang sa kasal. Napakakahiya naman. Kawawa naman ang ating si UR. Dahil ipakakasal lang pala siya sa isang lalaking walang kwentang tulad niya. Tara na. Hindi makapaniwalang si Gu Jingxing ay hindi pa dumating para itigil ang kasal. Kayong lahat, makinig kayong mabuti. Kapag si Gu Jingxing ay gumawa ng hakbang, ang kaso niyang pagsuway sa utos ay magiging totoo na. Masusunod po. Mahal na prinsipe, sumasakit na po ang likod ko sa kauupo. Pasensya na, Yuer. Mamaya lang ay mamasahehin din kita. Napakabagal talaga. Kung hindi nyo talaga kayang iwan, edi huwag na siyang ipakasal. At isasumbong ko sa mahal na hari na si Pamilyang Chu ay sumusuway sa batas. Ikaw? Tamang-tama na ang oras, pumasok na sa sasakyan. Mahal na prinsipe, bigla pong may lumitaw na malaking bato sa daan. Kasalukuyan na kaming nagmamadaling linisin ito. Maaari po ba ninyong paghintayin muna dito? Gu Jingxing, sa wakas ay gumalaw ka rin. Anong nangyayari? Mahal na prinsipe, kahina-hinala ang pagdating ng malaking batong ito. Mag-ingat po, baka bitag ito. Iyan talaga ang gusto ko, ang bitagin siya. Ika-4 na kapatid? Ngayong kaharap mo na ang iyong kapatid, bakit hindi kayo mingkod para magbigay galang? Pagkatapos ng araw na ito, Chunangge ay magiging babae ko na. Sa susunod, ang kapangyarihan ng hukbo ng mansyon ng general ay mapapasa akin na. Pati na rin ang trono ng prinsipe ay magiging akin din. Oo nga pala,
Paano ko ba nalimutang sabihin na pati si Chuneng ay magiging akin din? Walang hiya ka. Kung talagang hindi mo kayang iwan si Chunang bakit hindi ko na lang ikwento sa iyo ang mga detalye sa gabi? Ang aming kasal? Kung paano ko siya yayakapin? Kung paano kami maglalapit? Kung paano ko gagawin ang lahat para mapasaya siya ng husto? O kaya naman, kapag nagsawa na ako sa kaniya, ipapasa ko na lang siya sa iyo. Pagkatapos, ano sa tingin mo? Tapusin kita. Sa lahat ng narito, kayo ang mga saksi. Si Gu Jingxing ay nagbabalak na sumuway sa utos at manggulo sa kasal at magtangka pa sa sariling ama at kapatid. Mga kawal, parusahan ng taong iyan. Ikalawang prinsipe, sandali lang po. Lasing lang po ang asawa ko. Sana ay wag niyo nang bigyang pansin, mahal na prinsipe. Ikaw? Ikalawang prinsipe, teka muna. Lasing lang ang asawa ko. Huwag niyo po siyang pagbuntunan ng galit, mahal na prinsipe. Ang sulat na ito ay peke. Mulat sa pulay tapat ako, si Pamilyang Chu. Bakit ako magtataksil? Jer, patawad at nadamay pa kita sa panganib. Tay, dahil pumayag na ako rito, desidido na po ako. Sige, kung iyan ang gusto mo. Binibining Chu. Pumunta ako rito sa inyo upang hilingin kay Binibining Chu na payagan kami ng ikalawang prinsipe na magsama. Ngunit panganib sa buhay ang kapalit nito. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Noon pa pong Lantern Festival, mula nang iligtas ako ng ikalawang prinsipe, para sa ikalawang prinsipe, nahulog na ang loob ko sa kanya sa unang tingin pa lang. Sumumpa ako na habang buhay siya lang ang pakakasalan ko. Kaya nakiusap ako kay tatay na hingin sa palasyo ang aming kasal, pero hindi ko inakala na ang ipakakasal sa akin ay ang ikaapat na prinsipe. Pero ang pagpapalit ng pakakasalan ay sadyang napakadelikado. Ngayong nagpaplano ka, parang huli na ang lahat. May paraan ako, basta't makisama lang si Binibining Chu. Pagkatapos ng kasal, ako ang aako sa lahat ng sisi at hindi ko idadamay si Binibining Chu. Anong paraan? Binibining Chu. Binibining Chu, paumanhin po sa aking gagawin. Hindi na natin itutuloy ang pag-agaw sa kasal. Hindi ba? Bakit ayaw mo na silang agawin? Ang mahal na hari ang nagtakda nito at bilang isang prinsipe, kailangan kong sumunod. Wala nang agawan. Sandali. Hindi mo na ba siya babawiin sa kasal? Hindi na. Sandali, bakit? Nandito lang si Chunang narito na siya mismo. Ngayon, wala nang magagawa si Imperial Brother para kasuhan ako, di ba? Kung ipipilit natin ang labanan, hindi ba't maglalaban-laban lang tayong magkakapatid? Chunang binigo ka niya ng ganito? Wala ka man lang bang gustong sabihin? Hangad ko para kay ikalawang nakatatandang kapatid ang isang maligayang kasal. Tulungan ng ginang sa kalesa, ituloy ang kasal. Maayos ba ang takbo ng plano? Ang lahat ng tagabuhat ay mga tauhan natin mula sa Dongyi. Pero tungkol sa pagpalit ng kalesa, sigurado ka bang hindi natin sasabihin kay Prinsipe Yu? Huwag na. Ang hangal na yan, sisirain lang niya ang mga plano ko. Kapag natapos ko na si Prinsipe Jing, ang lupain na ito ay magiging sa ating mga Dongyi na. Mahal na prinsipe, malinis na po ang lahat ng madadaan. Ipasok na ang kalesa. Nange, hindi mo alam? Noong nalaman kong ang taong pakakasalan ko ay ikaw, kung gaano ako kasaya. Sa totoo lang, simula pa noong bata ako ay gusto na kita. Pero lagi mo lang akong binabalewala at nagkakagusto ka pa sa Prinsipe Yuna, ambisyosong iyon. Kahit dumaan tayo sa maraming gulo nitong mga nakaraan, sa totoo lang ay sobrang saya ko. Basta't makasama lang kita, gagawin ko ang kahit na ano. Nange, sa wakas, ay naikasal din ako sa iyo.
Nange. Yuer. Magiging asawa na kita sa lalong madaling panahon. Prinsipe Yu? Bakit napunta ang karwahe ni Prinsipe Jing sa tirahan ni Prinsipe Yu? Hayaan mong makita ko. Bakit ikaw? Nasaan si Nange? Mahal na Haring Jing, talaga namang labis ang pagmamahal mo. Mawawala na ang buhay mo, pero nag-aalala ka pa sa iba. Si Gu Chengyu ba ang nagpadala sa iyo para tapusin ako? Ang hangal na iyon, walang lakas ng loob na gawin iyon. Kailangan pa niyang maghanap ng dahilan para saktan ka, pero kami ay magkaiba. Ika-4 na prinsipe? Kasalanan mo na nakaharang ka sa aming daan? Pasensya na lang. Nasaan si Nange? Nasaan siya? Magsalita ka. Sasabihin mo ba o hindi? Si Chunang? Siyempre, nandoon siya sa mansyon ni Prinsipe Yu. Sa mga oras na ito, siguradong pinahihirapan na siya ni Prinsipe Yu at hindi na makikilala ang kanyang anyo, di ba? Mga kawal, bantayan niyo siya ng maigi. Kung pupunta ka ngayon, huli na ang lahat. Yuer? Mula ngayon ay magiging prinsesa na kita. Hayaan mong makita ko ang mukha mo. Mahal na Prinsipe, hindi pa po tayo kinakasal. Kung aalisin ang belo ng maaga, malas iyon. Gaya ng inaasahan kay Yuer, talagang maingat ka. Chunange, di ba marami kang sinasabi dati? Ano, bakit tahimik ka ngayon? Ako po. Hindi ba ito ang mahal na si Prince Jing? Tingin kayo, bilis! Anong ginagawa niya rito? Pakawalan mo siya. Gu Jingxing, sa wakas ay nandito ka na. Alam ko namang, hindi mo matitiis si Chunange. Mga tauhan. Pero bunsong kapatid, ngayong narito ka na, bakit hindi ka sumali at panoorin ang gagawin namin sa gabing ito? Pakawalan mo siya. Kung ganoon ay lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Nagmakaawa ako. Pakawalan mo na siya. Luhod? Subalit, hindi ko rin sigurado kung sino sa dalawang ito ang tunay na Chunang. Maganda ang mood ko ngayon, balak ko muna silang pagsilbihan bago alisin ang belo. Gusto mo bang maghintay sandali? Napakabastos mo. Kung kikilos ka ngayon, masyado kang dehado dahil marami kami. Hindi iyon masaya. Ganto na lang, pusta tayo hanggat kaya mong maituro kung sino sa dalawang bride na ito ang tunay na Chunange. Ay papayagan kitang isama siya. Ano sa tingin mo? Bibilang ako ng 3. 3? 2? 1? Siya ang pinipili ko. Tamang-tama, siya rin ang napili ko. Anong coincidence? Siya rin ang pinipili ko. Nange. 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 Si Prinsipe Jing ay nabaliw sa pag-ibig at ang pagmamahal na iyon ay naging galit. Sa mismong gabi ng kasal, tinangka niyang saktan ang sariling kuya at hipag. Mga kawal, parusahan ang taong iyan ngayon din. Nanampalakas ka sa mga walang sala? Sa tingin mo ba sa mundong ito ay wala ng batas? Ang mahal na hari ay narito na. Magsitayo na kayo. Salamat po, mahal na hari. Ano bang nangyayari dito? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo rito sa palasyo ni Prinsipe Yu at manakit ng iba? Ama, kailangan ko po ng inyong tulong at hustisya. Ngayong araw po, kapapasok lang ni Nange bilang asawa ko. Pero pinahamak siya ng pang-4 kong kapatid at ngayon ay wala na siya. Pangalawang prinsipe. Linawin mo ang mga sinasabi mo. Ika-4 na prinsipe. Tinapos ba niya si Chunange? Gusto talaga ni Chunange na pakasalan ako? 4th brother. Si 4th brother siya. Dahil hindi niya nakuha ang mahal niya, hindi siya nag-atubiling pumunta sa palasyo ni Prinsipe Yu para mangagaw. Kami ni Nange ay nanindigan hanggang huli. Kaya siya.
Gamit ang isang kutsilyo, sinaktan at pinagbayad niya si Nange. Jer. Jer? Ama, suriin niyo po ng mabuti. Ang sinabi ni Prinsipe Yu ay puro kasinungalingan. Anong kasinungalingan ang sinasabi ko? Kung matapang ka, sabihin mo iyan sa harap ng ama. Ang mga taong ito, hindi ba't ikaw ang tumapos sa kanila? Oh, ikaw. Pumunta ka sa palasyo ni Prinsipe Yu para lang ba mangagaw ng tao? Oo. Ngunit, ang pangaagaw sa asawa ng kapatid ay labag sa ating moralidad. Linubos din niya ang mga guwardiya. Talagang siya ay nawala na sa katinuan. Mahal na hari, masyadong masama ang ginawa ni Prinsipe Jing. Pakiusap po, parusahan siya upang masunod ang ating batas. Hindi iyan ang katotohanan. Nagawa mo pang mga tuwiran? Kung hindi dahil sa pagdating namin ng mahal na hari, balak mo rin bang saktan ang sarili mong kapatid? Walang hiya. Inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko po inaamin. Ikaw. Binawi ko lang ang sarili kong asawa. Ano ang mali doon? Tingnan nyo, inamin na niya. Gusto talaga niyang makuha si Chunange at ang hangad niya ay kapangyarihang militar. Wala siyang galang sa inyo, mahal na ama. Isa itong pagsuway sa utos niyo, pagtatraidor sa inyong kagustuhan. Huwag kang masyadong magmadali. Ikalawang nakatatandang kapatid, nahusgahan ako. Sinasabi ko na ang sarili kong babae ay ang babaeng ibinigay ng mahal na ama sa akin. Nasaan si Chunange? Hindi ba siya natapos ng kamahalan? Paumanhin kung binigo ko ang kamahalan. Chunange, bakit ikaw ang nandito? Sandali, nasaan si Yuer? Ano ang ibig sabihin nito? Anong nangyayari? Mahal na hari, nagkampanya si Prinsipe Yu at ang dongyi na iyon na binalak gamitin ang gabi ng kasal para ipagpalit ang mga karwahe para saktan si ika-4 na prinsipe. Napakasama ng kanilang hangarin. Ano? Prinsipe Yu, pinilit niyo kaming maging asawa ni Miss Yu sa iisang antas at sabay na ikinasal. Sa madaling salita, ito ay para hiyain ang aking pamilyang Chu. Ngunit sa totoo, ay nakipagkasundo kayo sa kabit na iyon upang palitan ng karwahe at para lamang parusahan si ika-4 na prinsipe. Nagsisinungaling ka. Wala akong alam. Tungkol sa pagpapalit ng karwahe. Kung ganoon, bakit ang kabit mo ay nasa loob ng aking silid pangkasal at tinangka pa akong saktan? Saktan? Kung nagtagumpay kayo, wala na sana si Prinsipe Jing sa mundong ito. At ikaw na lamang ama, ang matitirang anak. Kung pumalpak naman kayo, habang papunta si Prinsipe Jing sa palasyo ni Prinsipe Yu, ay pagbibintangan mo siya na inagaw niya ang asawa ng kanyang kapatid at itinulak ako sa aking pagkawala. Siguradong matatapos din siya. Nakakatawa. Bakit? Bakit ko naman uutusan si Yuer, isang mahinang babae, para gumawa ng masama? May punto iyon. Oh, Nange, ang pangyayaring ito ay baka isang malaking pagkakamali lang. Kung wala kang hawak na matibay na ebidensya, ay hindi mo dapat pagbintangan ng ganyan ang iyong kapatid. Ama, mayroon po akong ebidensya. Mahal na hari, ito po si Miss Yu, isang armas na ginamit sa pananakit sa akin. Ang disenyo ng armas na ito ay mula sa dongyi. Dongyi? Nagsisinungaling ka. Dati pa ay hindi ko na maintindihan kung bakit kailangang hikayatin ni Yulan Yue si Gu Chengyu na magtaksil sa bayan. Iyon pala ay dahil siya ay talagang isang dongyi. Simula pa nung una nang lumapit siya kay Gu Chengyu, ginawa niya iyon upang nakawin ang ating bayan. Sana ay makita niyo po ang katotohanan. Ano ang nakaukit sa armas na ito? Isang sagisag ng pamilya ng mga mandirigmang dongyi. Bilang isang prinsepe, nagawa mong kumuha ng espiya ng dongyi para maging asawa, napakawalang hiya. Mahal na hari, si Prinsipe Yu ay nakipagsabwatan sa ibang bansa. Isa itong napakalaking kasalanan. Pakiparusahan po siya ng malupit. Kayong mga matatandang walang pakinabang, Gensai Das at Adat, huwag ninyong subukang sirain ang relasyon namin ng aking ama. Ang balita para sa inyo, mahal na hari, nakumpirma na ang lahat ng mga sundalo ng palasyo ni Prinsipe Yu ay ligtas at walang masamang nangyari. Mahal na hari, paulit-ulit nang gumagawa ng gulo si Prinsipe Yu at ngayon ay nilalagay pa niya sa panganib ang ating bayan. Kung hindi siya paparusahan, paano magkakaroon ng kapayapaan ang mga mamamayan? Kung patuloy niyo po itong hahayaan, akong inyong lingkod ay ibubuhos ang lahat para lamang mapakinggan. Handa po kaming ibigay ang lahat para lamang mapakinggan niyo kami. Kayong mga bantay, kunin ang suwail na anak na ito at ikulong sa piitan. Ama! Amang hari, inosente po ako. Wala po akong kasalanan, Amang hari. Kalad ka rin siya palabas para manahimik. Amang hari. Inosente po ako, Amang hari. Amang hari. Ika-4 na prinsipe,
Sa pagkakataong ito, gumawa ka na naman ng malaking tagumpay. Anumang parangal ang hilingin mo, ibibigay ko ito sa iyo. Ama, ang mga ginawa ko ay nanggaling sa aking puso at hindi para sa pabuya. Kay galing na pananalita nang galing sa puso. Si Prinsipe Jing ay napakatalino sa diskurso at pakikipaglaban, at ang kanyang mga kilos ay may gilas katulad ng sa mahal na hari noong araw. Isa siyang napakahusay na haligi ng ating bayan. Sa araw na ito, ipinagkakatiwala ko na rin sa iyo ang malawak na lupaing ito. Amang hari, Pumili ng magandang araw, ipagbigay alam sa templo, ibigay ang gintong talaan, at italaga si Prinsipe Jing bilang Prinsipe Coronado. Tumayo ka na. Mahal na Prinsipe Coronado, umaasa akong ipagpapatuloy mo ang aking layunin. Tanggapin ang tadhanang ito, pangalagaan ang ating lupain at bigyan ng magandang buhay ang mga mamamayan. Binabati po namin kayo, Prinsipe Coronado. Mabuhay po ang mahal na Prinsipe Coronado ng maraming taon. Gu Jingxing, ang lupain na ito ay sa wakas nakuha ko na para sa iyo. Amo, paumanhin po sa aming pagkahuli. Nabigo ang pagtatangkang parusahan ng target? At nakulong si Prinsipe Yu sa piitan. Nagtipon na po ang hukbo ng Dongyi na may 50,000 sundalo at naghihintay na lamang po kami sa inyong utos. Mabuti. May isa pa na maaari nating gamitin. Mga tao, huwag ka nang sumigaw. Pinatumba ko na silang lahat. Ikaw na masamang babaeng taga-Dongyi, sinaktan mo na ang aking anak at ngayon, balak mo rin ba akong hamakin? Narito ako para tulungan ang mahal na Reyna. Kung sabagay pareho nating gustong si Prinsipe Yu ang maupo sa trono, hindi ba? Imposible iyan. Kasalukuyan na siyang nakakulong sa piitan. Galit na galit ang mga opisyal at ang mahal na hari ay hinding-hindi siya palalayain. Ano naman ngayon? Basta't makipagtulungan po kayo sa akin? Kaya ng Dongyi na siguraduhin na muli siyang makakaakyat sa trono. Sa oras na mamuno na siya sa buong mundo, kikilalanin ka pa rin bilang Reyna Ina. Pagdating ng panahon, ikaw na ang magiging pinakamarangal na babae sa buong mundo. At wala nang papantay sa dangal mo. Masyado pala kitang minaliit. Tao, tulong. Nagugutom na ako. Ipaghanda niyo ako ng masasarap na pagkain at alak. Gutom na ako. Tumahimik ka. Lapastangan. Ganyan ka ba makipag-usap sa akin? Maniniwala ka ba kung sabihin kong sa isang daliri ko lang ay kaya kitang tapusin? Gu Chengyu, talagang hindi mo alam kung nasaan ang lugar mo. Anong ginagawa niyo rito? Huwag muna kayong magalak. Ako ang paborito ng aking ama at ang pagiging Crown Prince ay nakalaan talaga para sa akin. Mukhang hindi pa alam ni Prinsipe Yu na ang mahal na hari ay nakapili na ng bagong Crown Prince. Narito ang mahal na Crown Prince para bisitahin ka ngayon. Crown Prince? Kung naitalaga siya, maaari rin siyang palitan. Nariyan pa ang aking ina. Tutulungan ako ng aking ina. Sa ngayon, ang buong kaharian ay sabik na sabik ng layuan at kalimutan ka. Isa ka na lang basurang itinapon. Imposible! Niloloko niyo lang ako, di ba? Hindi ito maaari. Gu Chengyu, narito ako ngayon para ipaalam sa iyo na lahat ng ginawa ninyo noong una ay higit ninyong pagbabayaran sa akin. Anong gagawin niyo? Anong gagawin mo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ako si Prinsipe Yu. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit! Nangi, tara na. Huwag niyo akong parusahan. Huwag niyo akong parusahan. Mahal na Prinsipe. Yuer. Yuer? Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Nagtipon na ako para sa mahal na Prinsipe ng 50,000 kawan mula sa Dongyi. Gusto mo ba akong mag-aklas? Anong ibig mong sabihin na aklo? Isa kang tunay na dugo ng Dongyi. Ano? Ang iyong ina ay nagmula sa aking kaharian ng Dongyi bilang isang prinsesa. Pinili ka namin dahil sa iyong dugong nananalatay. Ginamit ka lang ng Reyna.
Ngayong nakuha na ni Gu Jingxing ang kapangyarihan, wala ka ng laban sa bansa ng Xiao. At ako naman, kayang-kaya kong ipagamit ang sandatahan ng Dongyi sa iyo. Gu Chengyu, ano ba ang gusto mong mangyari? Ang mawala na lang sa bansa ng Xiao ng walang saysay? O ang maging hari ng Dongyi, ang nag-iisang pinuno ng buong mundo? Mamili ka. Ako? Pipiliin ko ang buong mundo. Mahal na hari, mahal na hari. Ano ang nangyari? Masamang balita po, mahal na hari. Ang reyna at ang masamang babaeng iyon mula sa Dongyi nagsabuatan para lusubin ang piitan. Ngayon ay isinasama ni Prinsipe Yu ang 50,000 kawal mula sa Dongyi para salakayin ang palasyo. Ano? Unukuwang, bilisan mo. Protektahan mo ang hari sa pag-alis sa lihim na lagusan. Ibigay niyo sa akin ang espada. Jinger, ibibigay ko sa iyo ang sagradong espadang ito upang matulungan kang magtagumpay. Kapag naging payapa na ang lahat, ibibigay ko sa iyo ang pamumuno ng buong mundo. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para ipagtanggol ang pintuan ng palasyo hanggang huli. Magaling. Mga kawal, makinig kayo. Sumunod kayo sa akin at ipagtanggol natin ang palasyo hanggang huli. Opo. Bilis. Nange, kunin mo ang aking tatak. Opo. Lapastangang tribo, sumuko na kayo ngayon din. Ang dapat na sumuko ay kayo. Isang panlilin lang. Ang diskarteng ito ay natutunan ko mula sa inyong mga han. Ngayong hawak ko na ang emperador, bilisan nyo at ibigay nyo na ang tatak ng palasyo. Sumuko na kayo! Pangalawang anak, pag-usapan natin ito ng maayos. Ang bayang ito ay magiging sa aming mga Dongyi rin sa huli. Huwag kang masyadong nakakasiguro. Inakala mong ikaw ang nasa itaas, ngunit may mas nakakataas pa sa iyo. Hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Hindi pa huli ang lahat para matuto. Hinto. Gu Chengyu, tapusin mo na ang masamang emperador na ito. Susubukan mong kalabanin ang sarili mong ama. Kapag tinuluyan mo siya, tatapusin din kita. Kapag ginalaw mo siya, pagbabayarin kita. Subukan mong saktan siya, kahit kaunti, at uubusin ko ang buong lahi niyo sa Dongyi. Hindi ba napapagod ang mga kamay niyo? Bakit hindi ganito? Bibilang ako hanggang 3 at sabay-sabay nating ibaba ang ating mga espada. Palagay ko ay mainam iyan. Nakakatawa! Sino naman ang makikinig sa isang bruhang gaya mo? Payag ako. Sige, ibababa ko na. 3, 2, 1. Ang tribong Dongyi ay tuso at mapanlinlang. Mga hamak kayo. Kayong mga bansa ng Xiao, hindi kayo marunong tumupad sa pangako? Pare-pareho lang tayo. Ibigay nyo ang selyo ng kaharian. Pakawalan niyo ang aking ama. Ang hari lang ba ang iniisip mo? Paano naman ako? Chunange. Ngayong talunan na ang bansa ng Xiao. Kahit anong gawin mong paglaban, wala na itong saysay. Kung nagsisisi ka na ngayon at gusto mong sumama sa akin, hindi pa huli ang lahat. Basta't ibaba mo ang iyong kutsilyo. Kalilimutan ko na ang nakaraan at higit pa doon, sisiguraduhin ko ang karangyaan para sa iyong pamilyang Chu. Ano sa tingin mo? Totoo ba ang sinasabi mo? Chunanga, ang ating mga sumpa sa isa't isa, lahat ba iyon ay walang kwenta na lang? Kung iyan ang gusto mong isipin, wala na akong magagawa. Sabi mo dati, ako ang lagi mong pipiliin, ngunit ang lahat ay isa lang palang panlilin lang. O sige na, mali na ako. Akala ko noong una, sa iyo ko makukuha ang karangyaan. Hindi ko akalaing sa maling tao pala ako sumapi. Masamang babae ka? Tumigil na kayo sa pag-aaway. Chunange, kung talaga ngang nais mong lumipat sa amin, ay tapusin mo siya para sa akin. Yuer. Muli mo akong nilinlang. Ito ang tinatawag na panloloko sa digmaan. Hump, kahit pa mawala ako, ang lupain na ito ay mananatiling sa aming mga Dongyi. Isang maliit na pangkat ng mga natitirang kawal ng Dongyi. Paano silang mananalo laban sa aking hukbong Chu? Hindi maari. Naku, masamang balita. Si Dakilang General at si Chu Yunlai ay may kasamang 100,000 hukbong Chu at ang ating mga kawal ay naparusahan na nilang lahat. Hindi maaari.
Hindi maaari. Ikaw na suwail na anak. Ikukulong kita habang buhay sa piitan at araw-araw kang paparusahan ng hagupit. Ama, patawarin niyo po ako. Ama, Mga kawal, ipusa siya at ilabas. ama, nagsisisi na po ako. Ama, Sa wakas ay napigilan ko na rin ang trahedya ng nakaraan at nailigtas ang mga taong mahalaga sa akin. Mahal na hari, paumanhin po dahil sa hindi namin kayo agad na ipagtanggol ng maayos. Patawarin niyo po ako. Napakahusay ng ginawa mo. Tila tumatanda na talaga ako. Prinsipe Coronado, makinig ka sa aking utos. Ang prinsipe na si Prinsipe Coronado at Jingsheng ay nagligtas sa atin sa gitna ng panganib at may malasakit sa ating bayan. Mula ngayon, ibinibigay ko na ang trono kay Prinsipe Coronado. Ako ay mananatili bilang retiradong hari at mamamalagi na lamang sa palasyo ng Qingning. Salamat po, Ama. Tumayo ka na. Mahal na hari, ito ang opisina nyo? Maaari tayong makita ng iba? Walang hari rito. Ako lang ito. Paano kaya? Kung bigyan mo ako ng formal na titulo? Ginamit ko ang buong kaharian bilang regalo sa kasal? Ikaw? Ano ang maibibigay mo sa akin? Ang kati naman. Ano bang isinusulat mo? Isinusulat ko ang lahat ng ibibigay ko sa'yo. Nangge, sa'yo lang ako. Sa pag-upo ng bagong hari, payapa na ang ating bayan at ang lahat ay nagkakaisa. Hinihirang si Chunange bilang tagapangalaga ng kaharian at reyna, ibigay sa kaniya ang karwaheng pangreyna upang manirahan sa palasyo ng Changchu. Mabuhay po ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na reyna. Nais kong makasama kagaya ng magkapares na ibon? Hindi ako lalayo sa'yo sa loob ng 100 taon.